KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 551 hanggang 560. Ika-56 na episode ng Hindi Magagapi, Tawag, I-Prick, I-Click, I-Subscribe Kwentong Nobela Kabanata 551. Breakthrough sa God Realm. Lumitaw ang mga madugong linya sa balat ni Huang Xiaolong na parang maraming dragon na dugo na nakahukit sa kanyang laman, isang malagim na tanawin na magpapapalpitate ng sinuman. Ngunit, nang lumitaw ang maladragon na mga bahid ng dugo na ito, isang napakaraming gintong liwanag ang sumilay sa mga bitik ng kanyang balat mula sa loob. Unti-unting nawala ang mga pulang linya habang nag-aayos ang kanyang katawan. Bago makahinga ng maluwag, sa susunod na segundo, nahati muli ang kanyang balat. At kaya paulit-ulit pumutok, pagalingin, sa loob ng 3 buong araw. 3 araw. Sa 3 araw na ito, ang sakit na kanyang naranasan ay katulad ng kanyang kaluluwa na may masamang cramps. Ito ay nasaktan ng 1,000,000 beses na higit pa kaysa sa oras na ang kanyang katawan ay sumabog at itinayong muli ng Dragon Pearl. Hindi maisip ng isa ang matinding kirot ng kanyang katawan na nakasabit sa bingit ng pagbokso bawat segundo, ngunit paulit-ulit ang napakasakit na sakit na ito na walang katapusan. Sa isang punto, nang maramdaman ni Huang Xiaolong na halos hindi na niya matiis ang isa pang segundo, na para bang nawalan siya ng malay sa sakit, sa wakas ay tumigil na sa pag-crack ang kanyang labis na True Dragon Physique. Mula noon, hindi alintana kung gaano kalakas ang pagpupunyagi at paglalaban ng likas na espiritual na embryo, na bumagsak ang espiritual na enerhiya nito laban sa katawan ni Huang Xiaolong, ang kanyang True Dragon Physique ay nanatiling matatag bilang isang bato. Habang nilalamon ng Treasure Dragon Protective Shield Art Diagram ang masaganang espiritual na enerhiya, ang mga hibla ng mga bata sa espasyo at oras ay nasisipsip din nito, na inilipat ang mga ito kay Huang Xiaolong. Sa itaas ng Soul Sea ni Huang Xiaolong, na puno ng mga kumikinang na ilaw ang bawat sulok. Ang mga bata sa oras at kalawakan ay umindayog na parang pinong mga sinulid, lumalakas at mas mahaba sa bawat kislap. Sa simula, ang mga thread ng batas ng oras at kalawakan na ito ay tulad ng pinong mga sinulid ng lana na may sukat na 2 hanggang 3 sentimetro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga hibla ng batas sa oras at kalawakan na ito ay lumaki, lumalago. Pagkalipas ng kalahating taon, ang mga hibla ng batas ng oras at kalawakan ay makapal na parang pulang sinulid at 10 sentimetro ang haba. Ang kalahating taon na pagpino sa likas na espiritual na embryo ay nagdala ng hindi maisip na pagbabago sa Qi at Dantian ni Huang Xiaolong. Ang laban ng Qi sa Qi ay isa na ngayong gintong likido na may mataas na lagkit, masigla at makapangyarihan, maging ang kanyang Qi ay tila nanginginig na parang may hawak na maliwanag na araw na malapit ng sumabog. At sa loob ng espasyo ng kanyang dantian, 10 makintab na butil na nabuo mula sa kanyang tunay na essence energy ay kumikinang, ang primordial divine dragon sa loob ng bawat butil ay mukhang malapit ng kumawala mula sa butil. Ang paglaban ng likas na espiritual na embryo ay ganap na tumigil sa ngayon. Biglang may umalingaw na tunog mula sa katawan ni Huang Xiaolong habang hindi gumagalaw na naka-cross-leg na posisyon sa gitna ng Zumi Temple, na sinundan ng nakakasilaw na crepuscular rays. Kitang-kita niyang nanginginig, pakiramdam na parang ang battle Qi sa loob ng kanyang Qi ay bumagsak sa isang higanting dam, na humahanggo sa isang misteryosong meridian. Sabay-sabay na lumipad palabas ang 10 divine dragon sa loob ng 10 butil sa loob ng kanyang dantian, na wala ang mga butil. Sa labas, ang True Dragon Physique ni Huang Xiaolong ay kumikinang na parang makikinang na batong jade na nagre-refract ng liwanag. God Realm. Pagkatapos ng kalahating taon ng walang tigil na pagpipino ng espiritual na enerhiya ng likas na espiritual na embryo, sa wakas ay nakalusot si Huang Xiaolong mula sa peak half-step God Realm hanggang God Realm. Ang mga master ng God Realm sa Black Tortoise Galaxy ay parang isang pseudo-deity existence. Sa malawak na kalawakan, sa ibaba ng God Realm lahat ay mortal. Ano man ang mundo, sa anumang pamilya o angkan, ang isang master ng God Realm ay may mataas na katayuan. Gayunpaman,
Gayunpaman, kahit na matapos ang pagpasok sa God Realm, hindi tumigil si Huang Xiaolong. Sa halip, pinipigilan ang kagalakan sa kanyang puso, ipinagpatuloy niya ang pagpino at pagsipsip ng espiritual na embryo. Ang 8 buwan ay naging 9 na buwan. Lumipas ang 1 taon. Hindi lamang pinatatag ni Huang Xiaolong ang kanyang kamakailang tagumpay sa God Realm, ang kanyang lakas ay patuloy na tumaas, sumulong sa mga utos. Early First Order God Realm, Peak Early First Order, Mid First Order, Peak Mid First Order. Lumipas ang 2 taon. Isang araw, ang figurang nakaupo sa gitna ng Ten Buddha Formation ay nagbukas ng kanyang mga mata. Ang simpleng pagkilos na ito ay sapat na upang maging sanhi ng pagdagandong ng daloy ng hangin na parang kulog. Tumayo si Huang Xiaolong, kumikinang ang kanyang mga mata nang maramdaman ang napakalaking kapangyarihan na dumaloy sa kanya. 2 taon ng closed door practice, hindi lang siya nagtagumpay na makalusot sa God Realm, umaban pa siya sa Peak Late First Order God Realm. Kaunti na lang at makakatuntong na siya sa Second Order God Realm. Sa kanyang paunang pagtatansya, pagkatapos na pinuhin ang likas na espiritual na embryo, maaari niyang maabot ang huli-unang order. Ang pag-abot sa pinakamataas na huli-unang order ay isang hindi inaasahang kasiyasyang sorpresa. Late at Peak First Order ay hindi mabanggit sa parehong hininga dahil ang agwat sa lakas ay walang kapantay. Ang kanyang espiritual na puwersa ay bumaon sa kanyang sariling katawan, maingat na binabantayan ang kalagayan ng kanyang katawan. Ang bawat ugat at meridian ay kahawig ng isang nakapulupot na primordial na banal na dragon. Ang kanyang viscera at 6 na bituka ay parang malinaw na kristal, na para bang nagbago ang mga ito mula sa laman at dugo sa anyo ng jade stone. Sa totoo lang, nagbigay ito ng takot kay Huang Xiaolong. Mabilis na nakabawi, agad niyang napansin na ang depensa at kapangyarihan ng kanyang True Dragon Physique ay tumaas ng hindi bababa sa 10 beses. Kung ang kanyang True Dragon Physique ay sinasabing perversely strong bago makarating sa God Realm, ngayon ito ay magiging sobrang perverse na pangangatawan. Naniniwala si Huang Xiaolong na kaya niyang gumuho ang isang sinaunang banal na bundok sa isang suntok lamang. Bumaba pa sa kanyang dantian, nakahanap si Huang Xiaolong ng bago, may mga hibla ng immortal na essence force na umiikot sa loob. Tama, walang kamatayang essence force. Ang kanyang tunay na kakanyahan ay ganap na umunlad, naging walang kamatayang puwersa ng kakanyahan. Samantalang sa kanyang kaluluwang dagat, ang mga hibla ng mga batas ng oras at kalawakan ay lumaki ng kasing laki ng hinlalaki, 1 metro ang haba bawat isa, na nagdaragdag ng hanggang 13,652 sinulid. 13,652 thread. Sa pangkalahatan, ang mga bihirang henyo mula sa mga superforce ay maaaring bumuo ng humigit kumulang 100 mga thread ng batas ng oras at kalawakan sa kanilang dagat ng kaluluwa, kadalasang kasing kapal ng pulang sinulid at hindi hihigit sa 12 sentimetro ang haba. Ang mga master ng Second Order God Realm ay maaaring makaipon ng hanggang sa mahigit 1,000, kahit na ang isang Peak Late Second Order God Realm ay halos hindi nagkaroon ng higit sa 10,000 time and space law thread. Sa kabilang banda, si Huang Xiaolong ay hindi pa umasenso sa Second Order God Realm, ngunit nakabuo na siya ng higit sa 13,000 time and space law thread. Kung ang bagay na ito ay ipinaalam, ang mga tao ay magugulat sa kanilang kaibuturan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang malakas at mahinang God Realm Master, maliban sa kanilang mga pisikal na katangian, mga kasanayan sa labanan, at pamamaraan ng paglilinang, ang mga thread ng batas sa oras at espasyo sa loob ng kanilang dagat ng kaluluwa ay gumaganap din ng isang mahalagang papel. Ang mas maraming mga thread ng oras at espasyo na nabuo nila sa kanilang dagat ng kaluluwa, mas magiging malakas ang kanilang pag-atake, at mas malaki ang potensyal ng individual. Sis, 13,652 sinulid. Tumunog ang nakakainggit na boses ni Dragon Emperor Aotai. At saka, ang bawat isa ay kasing laki ng hinlalaki ng kapal at 1 metro ang haba. Little Brat Huang, hindi ka ba masyadong perwisyo? Kahit na ang ilang Third Order God Realm Masters ng Time and Space Thread ay hindi maihahambing sa iyo. Ang Dragon Emperor Aotai ay nagsasalita ng totoo.
Sa katunayan, ang karamihan sa mga thread ng batas sa oras at kalawakan ng mga master ng Third Order God Realm ay lubhang kulang kumpara kay Huang Xiaolong. Napangiti si Huang Xiaolong, talaga. Mas totoo pa sa perlas. Kasunod na idinagdag ng Dragon Emperor Altai, ngunit anong kakayahan ang nakuha mo pagkatapos na pinuhin ang likas na espiritual na embryo? Siyempre ang isang walang katulad na kayamanan tulad ng likas na espiritual na embryo ay may iba pang mga benepisyo maliban sa simpleng pagpapahusay ng paglilinang at lakas. Si Huang Xiaolong ay nasa sabik ng maalala ito, ang kanyang kamay ay nakataas na parang may kumukuha ng kung ano mula sa kawalan. Sa harap ng nagulat na Dragon Emperor Altai, ang sapat na purong espiritual na enerhiya ay sumibol ng husto mula sa kawalan na nagiging isang piraso ng espiritong bato. Espiritong bato. Ang Dragon Emperor Altai ay naging blanco. Ito. Ano ito? Ang maliit na bastos na ito ay maaaring gumuhit ng espiritual na enerhiya na nakatago sa malalim na kawalan na ay condensed ang mga ito sa mga espiritong bato. Parang himeteyan si Dragon Emperor Altai na sana ay himeteyan siya kaagad. Diba sobra na ito? Hindi ba ito nangangahulugan na ang kinabukasan ng bastos na ito ay nagniningning at kumikinang sa walang katapusang dami ng mga spirit stone na hinding-hindi niya makikita ang kailaliman? Ang pulang sinulid string ay tumutukoy sa Chinese god of matchmaking at marriage, Yu Lao, na nag-uugnay sa mga nakatakdang mag-asawa sa pamamagitan ng pulang sinulid. Kaya, sa pag-aakalang masigurado ang buhay pag-ibig ng dalawang tao, dapat na makapal at matibay ang sinulid tali. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 552. Pagpapatawag sa mga pintuan ng impyerno. Oo, pagkatapos na pinuhin ang likas na espiritual na embryo, ang kakayahan na nakuha ni Huang Xiaolong ay nagpapalit ng purong espiritual na enerhiya sa loob ng walang laman upang maging mga espiritong bato. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang spirit stone na umaaligid sa hangin. Gumalaw ang kanyang kamay, hinailan ng banayad na puwersa ang spirit stone sa kanyang palad. Ang espiritual na enerhiya ay damaloy ng may sigla, sagana at masigla. Gayunpaman, bahagyang nadismaya si Huang Xiaolong dahil ang spirit stone sa kanyang kamay ay grade 2 spirit stone lamang. Bagamat ang isang grade 2 spirit stone ay mahalaga sa isang maliit na ibabaw ng mundo tulad ng Martial Spirit World, sa Black Tortoise Galaxy ang grade 1 lamang na mga spirit stone at mas mataas ang may halaga. Pawis, sabi ko maliit na Huang Bastos, talagang hindi mo alam ang kasiyahan. Nang maramdaman ang iniisip ni Huang Xiaolong, nagalit ang Dragon Emperor Altai. Ito ang unang pagkakataon na gagamitin mo ang kakayahang ito at maaari mo nang i-condense ang grade 2 spirit stone. Habang ang kakayahan mong ito ay patuloy na lumalakas kasama ng iyong lakas, ang pag-condense ng grade 1 na spirit stone ay sandali lamang. Ang ulap ng pagkabigo ay agad na nawala sa mukha ni Huang Xiaolong. Tama, iyon pa lang ang unang beses niyang masubukan ang kakayahang ito, madali niyang na-condense ang isang grade 2 na spirit stone mula sa kawalan ng ganoon lang. Habang siya ay nagsasanay ng higit pa sa hinaharap, ang kakayahang ito ay lalakas. Ang pag-condense ng isang grade 1 na spirit stone ay sandali lamang. Hindi limitado sa grade 1 na mga spirit stone, may posibilidad na mag-condensate ng saint grade, kahit divine grade spirit stones, magagawa niya ito. Muling iniunat ni Huang Xiaolong ang kanyang palad sa walang laman, na agad na umaakit ng masaganang espiritual na enerhiya na dumadaloy patungo sa kanyang palad, umiikot, namumuo, nagiging masiksik hanggang sa mabuo ang pangalawang spirit stone. Ang piraso ng spirit stone na ito ay naglalaman ng mas malawak na espiritual na enerhiya kaysa sa una, at ang daloy ng espiritual na enerhiya sa loob ay mas matatag. Sa kabila noon, grade 2 spirit stone pa rin ito. Adamant, nag-condensed siya ng isa-isa, walang sawang nagtitipon, walang sawang nagbabago. Ang mga horls ng purong espiritual na enerhiya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kawalan, na naging mga espiritong bato ng isa-isa. 1 oras, 2 oras. Lumipas ang 3 oras.
Nilunok ni Huang Xiaolong ang isang Divine Grade Spirit Pellet at sinimulan ang kanyang Martial Spirit ability na Instant Recovery, mabilis na pinupunan ang kanyang naubos na Battle Chi. Sa kabila ng tila madali para sa kanya na gawing Spirit Stone ng espiritual na enerhiya, ang dami ng Battle Chi na kailangan sa proseso ay isang nakakatakot na halaga. Kung hindi dahil sa katotohanang nakalusot si Huang Xiaolong hanggang sa rurok ng late First Order God Realm, malamang na nilamon ng walang katapusang paglikha ng mga Spirit Stone na ito ang lahat ng Battle Chi sa kanyang Chi Si sa loob ng kalahating oras. Nang mabawi ang kanyang Battle Chi, si Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa pag-condense ng higit pang mga Spirit Stone. Hindi nagtagal, lumipas ang araw. Ang bilis ni Huang Xiaolong sa pag-iipon at pagkondensasyon ng espiritual na enerhiya ay naging mas mabilis. Ang unang piraso ng espiritual na bato ay umabot sa kanya ng 12 oras ng paghinga, ngunit ngayon, pagkaraan ng isang araw, kailangan lang niya ng 2 hanggang 3 paghinga ng oras upang paikliin ang isang espiritong bato habang siya ay lumaki at mas pamilyar sa pagkontrol sa kakayahan. Makalipas ang isang araw, sa kabila ng mga Spirit Stone na natitira sa Grade 2, nag-upgrade sila mula sa mababang Grade 2 na mga Spirit Stone. Bagamat ito ay isang maliit na pagpapabuti, si Huang Xiaolong ay natuwa. Sa bilis na ito, hindi malayo ang araw na makakapag-condense siya ng mababang Grade 1 Spirit Stone. Damaloy ang oras, inalis ang isa pang kalahating buwan kasama nito. Ang mga Spirit Stone na kanyang na-condensed ay bumuti mula sa mababang grado hanggang sa katamtaman, at ngayon ay umabot na sila sa mataas na Grade 2 na mga Spirit Stone. Hindi banggitin, ang oras na kinuha ay nabawasan din ng malaki isang oras ng paghinga. Kailangan lang ni Huang Xiaolong ng isang hininga para makagawa ng isang piraso ng High Grade 2 Spirit Stone. Makalipas ang isang buwan, ang kalidad ng mga Spirit Stone ay patuloy na bumuti, na umabot sa pinakamataas na Grade 2 na mga Spirit Stone. Sa itaas ng top Grade 2 Spirit Stone ay Grade 1 Spirit Stone. Sa isang buwang ito, sa tuwing maubos ang Battle Chi ni Huang Xiaolong, hihinto siya para makabawi, pagkatapos ay magsisimula muli sa sandaling gumaling ang kanyang Battle Chi. Napansin niya na sa tuloy-tuloy na cycle ng depletion na ito, tumaas talaga ang liquid form Battle Chi sa kanyang Chi Si. Bukod dito, napansin niya na ang isang buwang pagsasanay na ito ay talagang pinahusay ang kanyang kontrol sa Battle Chi. Lumipas ang 2 buwan. Hinawakan ni Huang Xiaolong ang kawalan. Sa isang iglap, 3 espiritong bato ang nahulog mula sa himpapawid. Sa ngayon, sa loob ng isang hininga, maaari na niyang i-condense ang 3 Spirit Stone. Gayunpaman, ang mga kilay ni Huang Xiaolong ay malalim na nagsalubong habang tinitingnan ang 3 Spirit Stone na iyon. 2 buwan na ang lumipas, ngunit hindi pa rin niya magawang i-condense ang Grade 1 Spirit Stones. Hindi alintana kung gaano niya sinubukang i-compact ang espiritual na enerhiya sa pag-iipon nito, ang pinakamataas na grado na nagawa niyang makamit hanggang ngayon ay ang pinakamataas na second grade Spirit Stone. Kahanga-hanga na ang katotohanan na maaari mo ng i-condense ang top grade 2 Spirit Stone sa loob lamang ng 2 buwan. Nagsalita si Dragon Emperor Aotai, tungkol sa Grade 1 na mga Spirit Stone, hindi ito isang bagay na maaaring madaliin, kung ganoon lang kadali, hindi ito magiging ganoon kahalaga. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong, tumango sa sinabi ni Dragon Emperor Aotai. Pagkatapos ay tumalikod siya, tinitingnan ng malaking piraso ng Jade Stone na nagpoprotekta sa likas na espiritual na embryo dati. Ito ay isang material na nalampasan ng Divine Grade Spirit Stone sa halaga. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan habang nakatingin sa malaking piraso ng Jade Stone. Ito ay pagkatapos na pinuhin ng espiritual na embryo na nakuha niya ang kakayahang ito, marahil ang Jade na batong ito na nag-alaga sa embryo ay maaaring makatulong sa kanya sa pag-condense ng Grade 1 na mga Spirit Stone. Sa isang pag-iisip na iyon, ang kanyang espiritual na puwersa ay dahan-dahang lumubog sa Jade Stone, pagdating sa isang kulay abo na espasyo, halos tulad ng chaos. Nanginig si Huang Xiaolong. Tama na, space. Ito ay espasyo. Spirit Stones Grade 1 at higit sa lahat ay may independenteng espasyo sa loob.
Bilang isang master ng God Realm na nagawang manipulahin ang mga batas sa oras at espasyo, ang paglikha ng isang independenteng espasyo ay maaaring gawin sa isang punto ng kanyang daliri. Sa pagbawi ng kanyang espiritual na puwersa mula sa Jade Stone, agad itong sinubukan ni Huang Xiaolong, humawak sa hangin. Mula sa malalim na kawalan, ang dalisay na espiritual na enerhiya ay sumugod, na nagiging isang espiritong bato sa isang maliwanag na flash. Ang espiritong batong ito ay malinaw na naiiba kaysa sa mga nauna. Ang dumadaloy na espiritual na enerhiya na nasa loob ng Spirit Stone ay mararamdaman kahit sa labas, sagana, masigla, at matatag. Hindi gaanong isang hibla ng buhok ng espiritual na enerhiya ang tumagas habang ito ay lumipad sa himpapawid. Tulad ng isang malinaw na kristal, naglalabas ng nakakaakit na liwanag. Grade 1 Spirit Stone. Nagulat si Dragon Emperor Aotai nang makita niya ang pinakabagong Spirit Stone na ito. Ilang sandali lang ang nakalipas, pinayuhan niya si Huang Xiaolong na hindi ito mamadaliin at sa susunod na sandali ay nag-condense na siya ng Grade 1 na Spirit Stone. Iniunat ni Huang Xiaolong ang kanyang palad, isang puwersang pumulupot sa espiritong bato at lumipad sa kanyang palad. Pinahihit niya ang espiritong bato sa kanyang kamay, tumawa siya ng nakakaloko. Kawakas, nagtagumpay siya sa pag-condense ng isang Grade 1 na Spirit Stone. Ang mas nakakatuwa ay ang Grade 1 na Spirit Stone na nasa kamay niya ay malapit sa isang medium Grade 1. Sa ilalim ng kanyang kagalakan, sinubukan ni Huang Xiaolong ang isa pang pagkakataon. Pagkatapos ng maliwanag na pagkislap, ang mga piraso ng Grade 1 na Spirit Stone ay nahulog mula sa himpapawid. Gayunpaman, pagkalipas ng 2 buwan, napansin ni Huang Xiaolong na kahit paano niya sinubukan, ang pinakamahusay na nagawa niya ay ang medium Grade 1 Spirit Stone. Malamang na nauugnay ito sa pagmamanipula ng batas sa oras at espasyo na iyong pinino. Nagsalita si Dragon Emperor Aotai pagkatapos pag-isipan ang bagay na ito, kung mas malakas ang iyong pangunawa sa 2 batas, mas magiging matatag ang espasyong gagawin mo sa loob ng isang Spirit Stone, kaya mas malinis ang espiritual na enerhiya. Doon lamang tataas ang grado ng Spirit Stone. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsang-ayon. Sa ngayon, mukhang kailangan niyang maghintay hanggang sa makalusot siya sa Second Order God Realm kung gusto niyang mag-condense ng High Grade 1 Spirit Stone. Sa paghahanap ng pinakabuod ng problema, puminto sa wakas si Huang Xiaolong. May 5 buwan pa para sa Outer Disciple Assessment, kaya hindi nagmamadaling lumabas si Huang Xiaolong. O tama, ang Azure Tactics ko ay umabot na sa ika-10 layer, maaari ko na sigurong ipatawag ang Gates of Hell para tumawid. Agad na natuwa si Huang Xiaolong. Impyerno, isang mataas na antas sa itaas ng mundo na maihahambing sa banal na mundo. Ang pagpasok sa isang lugar na ganoon, ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya mula sa isang mataas na antas ng ibabaw para sa kanyang paglilinang ay magdudulot ng hindi maisip na mga benepisyo kay Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 553. Pagtapak sa impyerno. Sa sandaling iyon, agad na pinatakbo ni Huang Xiaolong ang Azure Tactics, sinusubukang ipatawag ang Gates of Hell ayon sa lihim na paraan na nakasaad sa Azure Tactics. Ang mga hibla ng itim-pulang enerhiya ay umikot sa paligid ni Huang Xiaolong sa loob ng 12 minuto nang bigla na lang, ang espasyo sa itaas niya ay bumagsak, na nagpapakita ng anino ng isang madilim na itim na tarangkahan. Ang madilim na itim na gate na ito ay 3 zang ang taas at 3 zang ang lapad. Ang mga putik ng itim-pulang enerhiya na katulad ng enerhiya sa paligid ni Huang Xiaolong ay dumaloy palabas mula sa tarangkahan at kasama nito ang isang aura ng mapanglo, madilim na katahimikan, nakamamatay, napakalamig, nakakasama. Ano ito? Nagulat si Dragon Emperor Aotai. Ito ang pintuan ng impyerno. Ipinaliwanag ni Huang Xiaolong sa isang maigsi na pangungusap. Nang malaman ng Dragon Emperor Aotai na ang Azure Tactics ni Huang Xiaolong ay maaaring magpatawag ng gateway na patungo sa impyerno sa pag-abot sa ika-10 antas, ang Dragon Emperor Aotai ay napanganga sa pagkamangha.
Hindi ba't sinira ng Auxerre tactics na ito ang natural na pagkakasunod-sunod ng mga bagay para maiugnay ang impyerno sa isang mababang mundo? Nagkaroon ba ng gayong masamang pamamaraan ng paglilinang sa sansinukob na ito? Marahil, kahit na ang banal na mundo ay hindi pa nakarinig ng isang pamamaraan ng ganitong kalikasan. Ang isa ay dapat magkaroon ng kamalayan, ang pagtawid sa pagitan ng isang mababa at mas mataas na ibabaw ng mundo ay katumbas ng paglabag sa batas ng universo. Medyo matagal bago nakabawi si Dragon Emperor Altair mula sa kanyang pagkabigla, sinisiyasat ng kanyang espiritual na pakiramdam ang Gate of Hell na ipinatawag ni Huang Xiaolong. Bilang isang nahuling pag-iisip, sinabi niya, ang impyerno ay isang mas mataas na eroplano, ang mga natural na batas nito ay mas malalim at mas malawak kumpara sa ating mababang mundo, at ito ay nakatali ng mas malakas na gravity. Ang pagpasok sa iyong kasalukuyang paglilinang, maaaring mahirap para sa iyo na umangkop. Kailangan mong bigyang pansin ito. Si Huang Xiaolong ay natulala sandali, hindi niya naisip ang lahat ng mga bagay na ito. Kasunod nito, ang Dragon Emperor Altair ay naglabas ng maraming iba pang posibleng isyu na maaaring makaharap ni Huang Xiaolong sa pakikipagsapalaran sa impyerno. Kahit na ang Dragon Emperor Altair ay hindi pa nakapunta sa impyerno, siya ay dating isang High God Realm Master mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas, ang kanyang saklaw ng kaalaman ay higit na lumampas kay Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay nakinig ng mabuti, na iniingatan ang lahat. Makalipas ang isang oras, dumaan ang kanyang silhouette sa gateway. Sa sandaling dumaan siya sa gateway, bumalot sa kanya ang isang napakalamig na enerhiya ng yin, ang lamig ay mararamdaman ng malalim sa mga buto. Naalarma, mabilis na inikat ni Huang Xiaolong ang kanyang battle chi, na binalot ang kanyang katawan. Noon lang siya gumaan. Pakiramdam ni Huang Xiaolong ay tumawid siya ng 50 hanggang 60,000 li sa Black Space Tunnel bago siya biglang gumaan. Nag-iba ang eksena sa kanyang harapan nang humakbang siya sa walang katapusang madilim na mundo. Ang mundong ito ay bahog, tiwangwang, madilim, at malamig na parang lahat ng buhay ay sinipsip dito. Bago pa merehistro ni Huang Xiaolong ang kanyang paligid, isang napakalaking pressure ang dumaloy patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Para kay Huang Xiaolong, ito ay tulad ng isang hindi malulutas na malaking bundok na bumagsak sa kanyang likod, napakabigat na hindi man lang siya makatayo ng tuwid. Ang dalawang paa niya ay binibigatan na parang nakagapos ng 1,000,000 cat-ties ng bigat kahit ang pagbubuhat ng paa ay mahirap. Higit pa rito, natuklasan ni Huang Xiaolong na halos hindi siya makahinga ng maayos. Ang mga damdaming ito ay kahawig ng isang mortal na nilalang na itinapon sa malalim na seabed. Ito. Namangha si Huang Xiaolong. Sa kabila ng katotohanan na ipinaalala sa kanya ng Dragon Emperor Altair kanina na ang puwersa ng grabidad ay mas malaki kaysa sa mababang ibabaw ng mundo na kanilang kinaroroonan, ang pressure na ito ay higit na lumampas sa tansya ni Huang Xiaolong. Ito ay higit sa 10,000 beses na mas malakas kaysa sa Black Tortoise Galaxy. Sapagkat kung ito ay 10,000 beses lamang, batay sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong sa Peak Plate First Order God Realm, hindi siya ibibigay sa ganitong estado, kung hindi siya makatayo ng tuwid. Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magsikap ng husto upang mailipat ang kanyang battle chi upang bumuo ng isang proteksyon na harang sa lakas upang labanan ang presyon. Sa sandaling mas nababalot siya ng proteksyon na sigla, bumuti ang pakiramdam ni Huang Xiaolong at bahagyang nakahinga, sa wakas ay nakatayo na siya ng tuwid. Tinagmasdan ng kanyang mga mata ang paligid, ngunit buhangin at malalaking bato lamang ang pumapasok sa kanyang paningin, magzo ng itim na hangin na nagbubuga ng malamig na hangin na walang katapusang umuungol sa hangin. Ang mga itim na unos na ito ay 100 beses na mas malamig kaysa sa Frost Tempest ng Black Tortoise Galaxy. Kung si Huang Xiaolong ay hindi nakapasok sa God Realm, kung wala siyang True Dragon Physique, ang isang brush ng itim na unos na ito ay agad na gagawin siyang estatwa ng yelo. Bagamat si Huang Xiaolong ay nakapasok na sa God Realm at nagtataglay ng True Dragon Physique, habang tinitingnan ang itim na hangin ito na dumaan, naramdaman pa rin niya ang malamig na hangin na tumutulos sa kanyang laman. So, ito ang Hell.
Ang kakaibang boses ng Dragon Emperor Altai ay tumunog bago ito naging isang panaghoy, ang isang mas mataas na mundo ay talagang naiiba, ang espiritual na enerhiya ay napakakapal, at napakataas na kalidad. Tumango si Huang Xiaolong. Naramdaman din niya ito, ang espiritual na enerhiya sa impyerno ay mas dalisay at mas siksik kaysa sa mailalarawan niya kung ihahambing sa Black Tortoise Galaxy. Kahit na ang espiritual na enerhiya sa manor ng kanyang master ay tila kulang sa paghahambing sa parehong density at kalidad. Kung ang espiritual na enerhiya sa Black Tortoise Galaxy ay nasa ikalawang baitang, kung gayon ang espiritual na enerhiya ng impyerno ay tiyak na banal na grado. Sa madaling salita, mas mababa ang Black Tortoise Galaxy. Ito ay marahil ang isa sa mga mas maliit na ibabaw sa impyerno. Ang Dragon Emperor Altai ay nagpahayag ng kanyang opinyon. Ang pinakamakapangyarihang puwersa ng impyerno ay ang Azure Plane, Ghost Plane, at Souls Plane. Maliban sa tatlong eroplanong ito, may iba pang mga eroplano. Tulad ng Vientiane Divine Surface na namamahala sa Black Tortoise Galaxy, isa lang itong surface sa mas mataas na Divine World. Ang impyerno at ang banal na mundo ay magkatulad sa mga tuntunin ng kanilang walang hangganang abot tanaw. Inilatag ni Huang Xiaolong ang kanyang espiritual na pakiramdam para lamang matuklasan na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay sinalubong ng malakas na pagtutol na nililimitahan siya sa radius na 30 li. Sa Black Tortoise Galaxy, ang kanyang espiritual na kahulugan ay maaaring umabot ng higit sa 100,000 li sa radius. Pagkatapos ay sinubukan ni Huang Xiaolong na lumipad at lumipad ng marami. Sa kanyang pagkadismaya, gayunpaman, hindi niya magawang lumipad, na wala ang kanyang kakayahang gumalaw sa himpapawid. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Tulala diba? Tumawa ng masama si Dragon Emperor Altai, hindi ba sinabi ko sa iyo? Ang impyerno ay isang mas mataas na mundo, ang mga batas nito ay mas malalim kaysa sa mundo sa ibaba. Pinipigilan ng mga natural na batas dito, ang hula ko ay kailangan mong maging isang High God Realm man lang para makapag-atubili na lumipad. Maaatubiling lumipad lang ang mga High God Realm Masters. Natigilan si Huang Xiaolong. Tama iyan. Isa kang peak late First Order God Realm na maihahambing sa isang average na Third Order God Realm. Sa mga kalawakan sa ibaba, maaari kang ituring na isang piling tao, ngunit dito, sa isang mas mataas na ibabaw ng mundo, ikaw ay hindi naiiba sa isang mandirigmang hautian mula sa mga kalawakan sa ibaba. Ang Dragon Emperor Altai ay gumuhit ng malinaw na larawan para kay Huang Xiaolong. Isang hautian warrior. Wala kahit isang antas ng eksperto sa Xiantian Realm. Ang pinsalang ito ay medyo masyadong malaki. At muli, paano kung siya ay isang hautian lamang? Nagniningning ang determinasyon sa mga mata ni Huang Xiaolong. Noong isinilang siyang muli sa Martial Spirit World, hindi ba nagsimula rin siya sa antas ng hautian? Paglilinang hakbang-hakbang sa tuktok. Kahit na maabot niya ang isang mas mataas na mundo tulad ng Hell sa hinaharap, lubos na naniniwala si Huang Xiaolong na makakaakyat siya sa tuktok na magiging isang makapangyarihang pag-iral. Huminga siya ng malalim. Ngayon, gayunpaman, dahil hindi siya maaaring lumipad, mayroon lamang ang pinaka-primitive na paraan paglalakad. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang paa at humakbang pasulong. Nagpapakita ng kasanayan sa paggalaw, ang bilis ni Huang Xiaolong ay hindi masyadong mabagal, tumitawid ng halos 100 li makalipas ang isang oras. Gayunpaman, 100 li ang layo mula sa simula, ang tanawin ay hindi nagbago. Si Huang Xiaolong ay napapalibutan pa rin ng buhangin at alikabok, at wala nang iba pa. The whole way, hindi man lang siya nakatagpo ng halaman, not to mention another person. Malamang nasa desyerto tayo. Sa bilis mo, baka hindi na tayo makalabas sa desyerto na ito sa loob ng kalahating taon. Sinabi ng Dragon Emperor Altai, kalimutan ang tungkol sa iba, ang layunin ng pagpunta mo rito ay upang hiramin ang espiritual na enerhiya sa impyerno upang linangin. Ang paglilinang dito sa loob ng isang araw ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa paglilinang ng isang taon sa Black Tortoise Galaxy. Nag-aatubili na tumango si Huang Xiaolong. Sa
Sa ngayon, kailangan niyang maglagay ng protective vigor barrier para protektahan ang sarili mula sa pressure na dumarating sa kanya mula sa buong paligid, na mabilis na nauubos ang kanyang battle chi. Batay sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang manatili dito ng higit sa 3 oras at kakailang ganing bumalik sa Black Tortoise Galaxy kapag natapos na ang oras. Kaya, bawat minuto at bawat segundo ay napakahalaga kay Huang Xiaolong. Nang makapagpasya kung ano ang gagawin, inilatag ni Huang Xiaolong ang isang simpleng hanay ng proteksyon sa paligid niya, umupo sa gitna, at nagsimulang patakbuhin ang Auxiliary Tactics, hinihigop ang espiritual na enerhiya ng impyerno. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 554. Pagsulong sa Second Order God Realm. Habang sinisimulan ni Huang Xiaolong na iikot ang Auxiliary Tactics, ang espiritual na enerhiya sa malapit ay sumugod sa kanya ng mabilis. Ang kanyang katawan ay nanginginig mula ulo hanggang paa habang ang unang hibla ng espiritual na enerhiya ay nag-drill sa kanyang katawan, ngunit mabilis na kumalma. Matapos ang unang ikot ng pagsipsip at pagpino, kumalat ang kaguluhan sa Huang Xiaolong. Ang espiritual na enerhiyang ito sa impyerno ay mas dalisay pa kaysa sa kanyang inaakala, masasabing ang espiritual na enerhiya na kanyang sinisipsip ngayon ay nagdulot ng mas magandang resulta kaysa sa Grand Miss Desir Golden Pills. Bukod dito, napansin niya na ang espiritual na enerhiya dito ay talagang kapaki-pakinabang sa pagpapalakas ng kanyang True Dragon Physique. Ang porma sayo ng diagram ng Treasure Dragon Protective Shield Art ay buong kasakiman na hinigop ang mas mataas na espiritual na enerhiya sa ibabaw ng mundo, pagkatapos ay inilipat ito kay Huang Xiaolong. Kasabay nito, ang kanyang mga panloob na organo ay lalong lumakas. Lumipas ang 2 oras. Huminto si Huang Xiaolong sa kanyang cultivation technique at tumayo. Ang resulta ng paglilinang dito sa loob ng 2 oras ay nalampasan ang kanyang karaniwang isang buwang pagsisikap pabalik sa Black Tortoise Galaxy. Nang lumubog ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan, nakita niya na pagkatapos makuha ang mataas na antas ng espiritual na enerhiya ay may ilang mga pagbabago sa kanyang dantian at sa Auxiliary God Force sa kanyang GC. Sa kabila ng pagiging maliit, napansin pa rin ito ni Huang Xiaolong. Kung kaya niyang linangin ang ganoong kapaligiran sa loob ng mahabang panahon, tiyak na mag-evolve ang kanyang Auxiliary God Force. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong nang maramdaman niya ang pagtaas ng pressure na nagmumula sa lahat ng direksyon. Mabilis na tinawag ang gateway, lumipad siya sa daanan, bumalik sa Black Tortoise Galaxy. Bumalik sa Black Tortoise Galaxy, si Huang Xiaolong ay nadaig ng pagod na parang babagsak na siya sa isang iglap. Mabilis siyang umupo sa isang meditative pose, lumunok ng healing pellet at sinimulan ang kanyang instant recovery na kakayahan upang palitan ang kanyang naubos na battle chi. Ang pamamagitan na ito ay inabot sa kanya ng isang buong araw at gabi bago niya naramdaman na bumalik sa pinakamataas na kondisyon ng kanyang God Force. Nagulat si Huang Xiaolong. Noong nakaraan, kahit na matapos ang isang desperadong pakikipaglaban sa iba kung saan na-overdraw niya ang lahat ng kanyang battle chi, kapag ginamit niya ang instant recovery martial spirit na kakayahan, nangangailangan ito ng wala pang 1 oras upang bumalik sa kanyang pinakamataas na anyo. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang inabot siya ng buong araw at gabi. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Huang Xiaolong na tawagin muli ang pintuan ng impyerno sa sandaling siya ay gumaling, tumakbo sa kabilang panig. Muli siyang nahulog sa walang katapusang kahabaan ng buhangin. Sa pagtingin sa paligid, natukoy ni Huang Xiaolong na ito ang parehong lokasyon kung saan siya nagtanim noon. Pagdating, si Huang Xiaolong ay hindi agad nagsimulang magtanim, ngunit naglakbay pasulong ng 1 oras bago huminto upang magtanim. Makalipas ang 2 oras, bumalik siya sa Black Tortoise Galaxy. Ang proseso ay paulit-ulit, nagiging isang nakagawian. Makalipas ang 1 buwan. Sa buong buwan, sa tuwing tatawid si Huang Xiaolong upang magtanim sa impyerno, babalik lamang siya sa Black Tortoise Galaxy kapag ang kanyang battle chi ay naubos upang gumaling, at pagkatapos ay bumalik muli upang magtanim.
Sa kurso ng paulit-ulit na pagtawid sa isang buwang iyon, napagtanto ni Huang Xiaolong ang isang kababalaghan, ang lugar kung saan siya susunod na lumitaw ay palaging ang huling lokasyong kinaroroonan niya bago siya umalis. Ang ikinadismaya ni Huang Xiaolong ay ang katotohanan na siya ay nananatili pa rin sa disyerto kahit na matapos ang isang buwan. Marahil, tulad ng sinabi ng Dragon Emperor Altai, umaasa sa kanyang kasalukuyang bilis, kahit na maglakbay siya ng walang tigil sa kalahating taon, hindi pa rin siya makakaalis sa tigang na disyerto na ito. Kaya, maliban sa mga tuyong buhangin, si Huang Xiaolong ay hindi nakatagpo ng anumang iba pang nabubuhay na bagay sa impyerno. Wala kahit isang halaman. Galit siya. Sa katunayan, ito ay maaaring hindi isang masamang bagay. Nagsalita si Dragon Emperor Altai, sa iyong kasalukuyang lakas, magiging lubhang mapanganib kung makatagpo ka ng alinman sa mga nabubuhay na nilalang ng impyerno. Tahimik na tumango si Huang Xiaolong, alam na alam niya ang katotohanan ito. Bagamat hindi pa siya nakakita ng ibang nabubuhay na nilalang sa impyerno, hindi mahirap hulaan na ang Saint Realm at God Realm ay ang pinakamahina na pag-iral. Pagkatapos ng panahong iyon, hindi na sinubukan ni Huang Xiaolong na umalis sa disyerto, na nakatuon sa pagsipsip ng mataas na antas ng espiritual na enerhiya at paglilinang. Sa isang kisap mata, 5 buwan ang lumipas. At nitong 5 buwang paglilinang, ang resulta ay mas maganda kaysa sa tinansya ni Huang Xiaolong. Ang 5 buwang pagtatanim na ito sa impyerno ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa paglilinang niya sa Black Tortoise Galaxy sa loob ng isang dekada o higit pa, na kumakain ng walang katapusang supply ng Grand Mist Desert Golden Pills. Pagkalipas ng 5 buwan, isang araw lamang bago ang pagtatasa ng mga Outer Disciples, si Huang Xiaolong sa wakas ay umakyat sa Second Order God Realm. Tama, Second Order God Realm. Sa totoo lang, maliit o walang pagkakataon si Huang Xiaolong na umaban sa Second Order God Realm bago ang Outer Disciple Assessment, ngunit ang mga benepisyo ng paglinang sa mataas na kalidad na kapaligiran ng espiritual na enerhiya ng impyerno ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Pinapanood si Huang Xiaolong na sumusulong sa Second Order God Realm, hindi napigilan ng Dragon Emperor Altai na mapabuntong hininga, na binibigyang diin ang katotohanan na si Huang Xiaolong ay isang freak ng higit sa 10 beses. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang tono, tomorrow's the Outer Disciples Assessment. Kung alam ni Gudeleng, Wang Baoyuan, at ng mga brats na iyon na isa ka ng Second Order God Realm, malamang na matatakot silang magloko sa lugar. Ang mga salita ni Dragon Emperor Altai ay hindi isang pagmamalabas. Bagamat hindi pa nagsisimula ang pagtatasa, naisip na niya ang eksena at ang mga ekspresyon kay Gudeleng, Wang Baoyuan, sa iba pang mga disipulo, at lalo na sa principal ng Black Warrior Institute na si Feng Yang nang mapagtanto nila na naabot na ni Huang Xiaolong ang Second Order God Realm. Dapat tandaan, 3 taon na ang nakalipas nang pumasa si Huang Xiaolong sa bagong Disciple Assessment, isa lang siyang half-step God Realm, hindi kahit isang peak half-step God Realm. Gayunpaman, makalipas ang 3 taon, umakyat siya sa Second Order God Realm. Half-step God Realm? Peak half-step God Realm? Early First Order God Realm? Peak Early First Order God Realm? Mid First Order? Peak Mid First Order? Late First Order? Peak Late First Order? At pagkatapos ang isa ay umabot sa Second Order God Realm. Kahit na ang mga henyong disipulo na kabilang sa ibang super forces ay halos hindi makabulldoze mula sa kalahating hakbang na God Realm hanggang sa Second Order God Realm na ibinigay ng 300 taon. Pumalaklak si Huang Xiaolong habang nakikinig sa malungkot na buntong hininga ni Dragon Emperor Altai. Kasunod ng kanyang kasalukuyang bilis ng cultivation, sa isa pang 3 taon ay maaari na siyang umaban sa Third Order God Realm. Sa loob ng 10 taon, siguradong makakalusot siya sa Fourth Order God Realm. Sa pagpasok sa Fourth Order God Realm, ang isa ay itinuturing na isang mid-level na God Realm na tumawid sa isang mahalagang linya ng paghahati. May mga cultivator na natigil sa puntong ito sa buong buhay nila, hindi makalusot sa hadlang sa mid-level na God Realm. Sa oras na iyon, ang katayuan at pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong sa buong Black Tortoise Galaxy ay itataas sa isa pang prestihiyo.
Ang isang mid-level na God Realm Master, kahit saan sila pumunta, kasama ang mga Super Force at pamilya, ay madaling makakatanggap ng paggamot na katumbas ng isang Elder. Tirichit Asterisk S. Lumabas si Huang Xiaolong sa Zumi Temple. Nang lumabas si Huang Xiaolong mula sa kanyang bakuran, nakasalubong niya ang pinakamatandang senior apprentice brother na si Liu Yun, na partikular na dumating upang hanapin siya. Ika-4 na junior apprentice kapatid, sa wakas ay lumabas ka na. Nang makitang lumabas si Huang Xiaolong sa kanyang closed-door practice, baka sa mukha ni Liu Yun ang kagalakan ng ngumiti siya, bukas ang outer disciple assessment, kung hindi ka pa rin lalabas ngayon, natatakot akong kaladkarin ng ating kagalang-galang na guro. Ay ikaw sa labas ng sarili niya. Napakamot ng ulo si Huang Xiaolong, bahagyang tumawa para itago ang kanyang kahihiyan. Alam kong mahilig ka sa alak, kaya nagdala ako ngayon ng masarap na alak. Halika, mag-inuman tayo mga kapatid. Senior apprentice si kapatid na si Liu Yun ay humakbang at hinayla si Huang Xiaolong sa hardin sa likod, binuksan ng isang pitsyel ng alak at uminom kasama si Huang Xiaolong. Nakatanggap ako ng balita na parehong sina Gu Deleng at Wang Baoyuan ay pumasok sa Second Order God Realm. Higit sa lahat, tila naabot ni Wang Baoyuan ang kalagitnaan ng Second Order God Realm. Idinagdag ni senior apprentice brother na si Liu Yun habang pinagmamasdan niyang mabuti si Huang Xiaolong, nagsabi siya na matatalo kanya sa assessment stage bukas. Junior apprentice kuya, mag-ingat ka. Naantig si Huang Xiaolong sa pag-aalala sa mga mata ng kanyang senior apprentice brother na si Liu Yun. Ngumiti siya nang may katiyakan kay Liu Yun na nagsasabing, makakatiyak si senior apprentice brother, hindi magiging madali para kay Gu Deleng, Wang Baoyuan, o sino mang gustong talunin ako bukas. Mid-second order God Realm. Kahit na sila ay isang mid-third order God Realm, mayroon siyang kumpiyansa na iwanan ang kalaban na may kalahating buhay sa isang suntok lamang. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 555. Hindi masama ang isang spot sa top 5. Tinitingnan ng tiwala na ekspresyon ni Huang Xiaolong, idinagdag ni Liu Yun ang isang naisip, pagkatapos ng pagsulong sa mid-second order God Realm, ang indestructible Vajra physique ni Wang Baoyuan ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa noong nakaraang 3 taon. Dahil sa pag-uugnay ni Huang Xiaolong sa kanyang aura, kahit si Liu Yun ay hindi makita ang kanyang tunay na paglilinang. Sa makatuwid, sa kabila ng pag-alam na si Huang Xiaolong ay may kamangha-manghang talento, hindi siya gaanong nagtiwala kay Huang Xiaolong na talunin si Wang Baoyuan bukas. Sa katunayan, hindi lamang si Liu Yun, ang buong mga disipulo ng Black Warrior Institute, wala ni isang tao ang naniwala na si Huang Xiaolong ay maaagaw ang pinakamataas na pwesto sa pagkakataong ito. Siyam na ikasampu ng mga disipulo ng Black Warrior Institute ay nagpapalitan ng mga salita, at karamihan ay sumang-ayon na ang unang may hawak ng Outer Disciple Assessment sa pagkakataong ito ay si Gu Deleng o Wang Baoyuan. Hanggang sa puntong ito, nagpatuloy si Liu Yun, bukod dito, hindi lamang si Gu Deleng ay sumulong sa Second Order God Realm, narinig ko na nilinang niya ang pinakamataas na sikretong pamamaraan ng Buddha family hanggang sa ika-100 patong. Reborn state, na nagtataglay ng kapangyarihan sa pagbabagong buhay. Ang kanyang lakas ay malamang na mas nakakatakot kaysa kay Wang Baoyuan. Tumango si Huang Xiaolong. Sa panahon ng kanyang closed-door practice, tinanong niya si Dragon Emperor Ao Taiyi tungkol sa solitary gods infinitode ng Buddha family, kaya alam niya ang ganitong pamamaraan ng kakila-kilabot na kapangyarihan. Sa kabila ng pag-alam na matagumpay na naisagawa ni Gu Deleng ang solitary gods infinitode hanggang sa ika-100 layer, hindi inilagay ni Huang Xiaolong ang bagay sa kanyang puso. Nang mapansin ang kawalang interes sa mukha ni Huang Xiaolong, alam ni Liu Yun na talagang hindi pinapansin ni Huang Xiaolong sina Gu Deleng at Wang Baoyuan, ngunit naiiling lamang niya ang kanyang ulo ng palihim. Gayunpaman, hindi na siya nagsalita pa sa kanyang kapatid na junior apprentice. Pareho silang nagpatuloy sa pag-inom habang pinag-uusapan ni Liu Yun ang mga bagay na may kinalaman sa cultivation. Makalipas ang 2 oras nang umalis si Liu Yun. Pagkaalis ni Liu Yun,
Ang Dragon Emperor Altai ay nagsabi na may halong saya, munting hamak na huwang, halatang wala ni isang tao ang naniniwala na makakauna ka bukas kahit ang iyong panganay na senior apprentice kapatid ay nararamdaman na hindi ka si Gudaleng o ang kalaban ni Wang Bayayuan. Dapat maganda ang performance mo bukas. Umisi si Wang Xiaolong, 3 taon na ang nakalilipas, isa pa lang akong half-step God Realm, hindi ko masisisi ang iba kung hindi sila naniniwalang kaya kung manalo sa unang pwesto. Lumipas ang isang tahimik na gabi. Sa loob ng isang tiyak na manor sa Black Tortoise World, ang tangkad ni Wang Baoyuan ay kumikislap sa hindi inaasahang mga landas, nakahawig ng isang maliksi na paru-paro sa himpapawid. Ilang sandali pa, walang ingay na dumaong si Wang Baoyuan sa lupa. Pinabati kita sa Young Lord sa pag-abot sa ikasyam na yugto ng Flower Butterfly Fantasy Maneuver Movement Technique. Isang katulad na Black Warrior Institute Outer Disciple mula sa Wang family ang humakbang na may nakakabigay puri ng ngiti. Sa Outer Disciple Assessment bukas, ang unang lugar itsak na kay Young Lord. Tumango si Wang Baoyuan na may kasiyahan, kumpiyansa na lumalabas sa kanyang katawan. Ang magkabilang kamao niya ay mahigpit na nakakuyom habang ang isang matalim na kislap ay kumislap sa kanyang mga mata. Wang Xiaolong, maghintay ka lang. Ang kahihiyan mula sa 3 taon na ang nakakaraan, babayaran ko ito ng 100 beses. Bukas, sa assessment arena, gusto kong lumuhad ka sa harap ko sa harap ng lahat. Nang maramdaman ang nakakatakot na aura na nagmumula sa katawan ni Wang Baoyuan, ang disipulo ng pamilya Wang na iyon ay natakot at hindi sinasadyang umatras. Paano ang mga bagay na iniutos ko sa iyo upang malaman? Pinagsama-sama ni Wang Baoyuan ang aura na lumalabas sa kanyang katawan, tinanong ang disipulo. Lumapit ang disipulong iyon ng Wang family na may paggalang na nagulat. Sa 3 taon na ito, si Wang Xiaolong ay nasa closed-door practice sa loob ng Institute Principal's Manor, hindi pa siya nakakalabas ng isang hakbang. Sa makatuwid, hindi malaman ng subordinate na ito ang lawak ng kanyang lakas, gayunpaman, ayon sa paghatol ng subordinate na ito, anuman ang papuri nila sa kanyang talento na lumalaban sa langit at kung gaano siya kapit na nililinang, hindi siya maaaring higit sa isang peak half step. Kaharian ng Diyos. Tumango si Wang Baoyuan bilang pagsang-ayon. Sa opinyon ng subordinate na ito, ang pagtalo ni Young Lord kay Wang Xiaolong bukas ay magiging isang madaling bagay. Sa pagkakataong ito, ang tunay na kalaban ng Young Lord ay si Gudaleng. Mula sa nalaman ng subordinate na ito, na si Gudaleng ay sumulong sa Second Order God Realm, bukod pa rito, ang kanyang Solitary God's Infinitude ay umabot na sa ika-100 layer, tiyak na isang mabigat na kalaban. Idinagdag ng disipulo ng pamilya Wang na iyon. Sinabi ni Wang Baoyuan, talagang nagtagumpay ang Gudaleng na iyon sa paglinang ng Solitary God's Infinitude hanggang sa ika-100 layer, ngunit, may kumpiyansa akong talunin siya. Sa oras na ito, ang iba pang mga panlabas na alagad ay abala din sa paghahasa ng kanilang mga espada at kutsilyo upang makipagkompetensya para sa isang pagkakataon na ipasok ang nangungunang 10, nangungunang 3, o kahit na ang unang lugar. Maraming mga panlabas na disipulo na may 100 taon ng paglilinang na lumahok sa mga nakaraang pagtatasa ay nag-aagawan para sa parehong pagkakataon na ma-promote sa isang panloob na disipulo, at ang lakas ng panlabas ng mga disipulong ito ay nakipagtunggali sa ilang mga henyo sa loob ng mga disipulo. Tirichit *S. Dumaan ang gabi na nagbigay daan sa pagsikat ng araw sa abot tanaw, nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan habang nagsimulang magmadali ang Black Warrior Institute na may masiglang boss. Bagamat ngayon ay pagtatasa lamang ng mga panlabas na disipulo, dahil sa katayuan ni Wang Xiaolong, gayon din kay Gudaleng, Wang Baoyuan, at iba pa, ang pagtatasa ng panlabas na disipulo sa pagkakataong ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming panloob at piling mga disipulo. Maging ang mga elder at grand elder ng institute ay nagpakita. Sa loob ng panloob na bulwagan ng kanyang bakuran, si Wang Xiaolong, na nagmumuni-muni, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Nakatingin sa sikat ng araw na nanggagaling sa bintana, tumayo siya at lumabas ng inner hall. Nang dumaan si Wang Xiaolong sa main hall, nakita niya ang Institute Principal Feng Yang na nakaupo sa main hall. Natigilan si Wang Xiaolong. Sa pag-aakalang naghihintay sa kanya ang Institute Principal, lumapit siya ng may paggalang, "Guro."
Bahagyang tumango si Institute Principal Feng Yang na may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay tinitingnan ang lahat habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Narinig ko ang tungkol sa sitwasyon kina Gudeleng at Wang Baoyuan. Kung makikilala mo ang 2 taong ito sa Outer Disciple Assessment ngayon, hindi mo na kailangang pilitin ang iyong sarili. Sapat na kung makapasok ka sa nangungunang 3. Si Huang Xiaolong ay ngumiti ng pilit sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na hinintay siya ng Institute Principal dito para lang sabihin ito. Mukhang kahit ang kanyang guro ay hindi gaanong kumpiyansa na magagawa niyang manalo sa unang pwesto. Nangungunang 3. Ibig sabihin ay pangatlong pwesto. Ito ba ang pinakamataas na inaasahan ng kanyang guro para sa kanya sa Outer Disciple Assessment na ito? Oo, Master. Sagot ni Huang Xiaolong. Tumango si Black Warrior Institute Principal Feng Yang. Sige, mag-ingat ka. Sumagot muli si Huang Xiaolong, sumaludo, at umalis sa manor patungo sa lokasyon ng pagtatasa. Ang Outer Disciple Assessment ay hindi isinagawa sa Supreme Harmony Hall kundi sa Hidden Dragon Arena. Ang Hidden Dragon Arena ay hindi ganoon kalayo mula sa Supreme Harmony Hall. Ito ay itinayo sa tuktok ng isang bundok ilang libong li ang layo mula dito. Hindi nagtagal si Huang Xiaolong upang marating ang tuktok kung saan matatagpuan ang Hidden Dragon Arena. Ang tuktok ng bundok ay tinanggal ng mga eksperto ng Black Warrior Institute gamit ang God Force at ang Hidden Dragon Arena ay itinayo sa patag na ibabaw ng bundok. Ang malaking arena ay huwad mula sa napakatigas na butil ng bato, nakataas ng kalahating metro mula sa lupa, at kayang tumanggap ng ilang 10,000 tao, samantalang ang lugar sa labas ng arena ay maaaring tumagal ng hanggang ilang daang libo. Ito ay Huang Xiaolong. Ang pagdating ni Huang Xiaolong ay agad na pumukaw sa mga tao. Ang mga disipulong dumating kanina ay napalingon lahat kay Huang Xiaolong. Hindi pinansin ang mga tingin ng mga taong ito, bumaba si Huang Xiaolong sa tabi ng Hidden Dragon Arena. Nagtataka ako kung gaano kataas ang lakas ni Huang Xiaolong pagkatapos ng 3 taon. Postahan ko siya ay isang peak half god realm sa karamihan. Kung walang malaking kapalaran, walang paraan na makakapasok siya sa god realm. Kung ganito, natatakot ako na makapasok lang siya sa top 3. Nangungunang 3. It's already considered not bad kung makapasok siya sa top 5. Napuno ang arena ng magkakatulad na mapanuksong boses. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 556. Hinahamon si Huang Xiaolong. Isang maliit na pagsimangot ang kumunat sa mga kilay ni Huang Xiaolong habang ang mga salitang ito ay naging bastos at walang kabuluhan, ngunit ito ay mabilis na kumalma habang siya ay kumalma. Nandito na si Wang Baoyuan. Pagkatapos, isang malakas na sigaw ang nagmula sa dagat ng mga alagad. Tinasabi ng mga alingaw-ngaw na si Wang Baoyuan ay nakalusot sa Second Order God Realm. Isa pa, hindi lang ito Early Order, kundi Mid-Second Order God Realm. Sa ilalim ng mga tingin ng maraming tao, maraming figure ang lumilipad patungo sa arena ng mabilis. Sa harap ay walang iba kundi si Wang Baoyuan. Kung ikukumpara sa 3 taon na ang nakalipas, ang nangingibabaw na aura mula sa katawan ni Wang Baoyuan ay tumaas, at ang parehong sinaunang espada ay nakasabit sa kanyang baywang. Dahan-dahang bumaba si Wang Baoyuan sa lupa, pinagmasdan ng kanyang mga mata ang mga tao at napakabilis na natagpuan si Huang Xiaolong, na nakatayo sa tabi ng entablado ng arena. Bumaba ang temperatura sa kanyang mga mata habang papalapit siya kay Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, sa entablado ng Hidden Dragon Arena, hindi ako magpapakita ng awa. Huminto sa harap mismo ni Huang Xiaolong, malamig na idineklara ni Wang Baoyuan. 3 taon na ang nakalipas, kung ano ang ibinigay mo sa akin, ibabalik ko ito sa iyo ng 100 ulit ngayon. Tatapakan kita ng walang awa. Walang pakialam ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, ganun ba? Maghihintay ako kung ganoon. Nang makita ang kawalang interes sa mukha ni Huang Xiaolong, isang hindi maipaliwanag na galit ang umusbong sa puso ni Wang Baoyuan. Hindi ba nakuha ng punk na ito ang lakas niya ngayon? Bukod dito, hindi siya naniniwala na si Huang Xiaolong ay makakalusot sa God Realm sa loob lamang ng 3 taon.
Pinipigilan ng galit sa kanyang puso ng may pagsisikap, si Wang Baoyuan ay naglabas ng mapang abusong nguso, munting pang, maghintay ka lang, titingnan ko kung hanggang kailan mo mapapanatili ang pagmamataas na ito. Pagkalabas ng pangungusap na ito, tumalikod si Wang Baoyuan at naglakad palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Gudeleng na nagdulot ng panibagong kaguluhan sa karamihan. Gayunpaman, nang dumating si Gudeleng, wala siyang sinabi nang makita si Huang Xiaolong, ngunit ang nag-aalab na pagnanais para sa labanan sa kanyang mga mata ay naramdaman ng lahat ng naruroon. Pagkatapos ng Gudeleng, ito ay Jiang Shaos. Si Jiang Shaos ay isa rin sa mga pinapabore na kandidato para sa nangungunang 5 ranggo para sa pagtatasa ng panlabas na disipulo ng terminong ito. Hindi tulad ni Gudeleng at Wang Baoyuan, ang lakas ni Jiang Shaos ay hindi umangat at sumulong sa Second Order God Realm, gayunpaman, sa peak late First Order God Realm, kalahating hakbang na lang ang layo nito. Hindi nagtagal, nakarating din si Xu Shaoqing at ang iba pa sa arena. Makalipas ang halos 1 oras, nang magsisimula na ang assessment, nagpakita si Elder Zhang Tianchuan sa arena. Siya rin ang tagapangasiwa para sa pagtatasa ng panlabas na disipulo ng terminong ito. Dahan-dahang lumapag si Zhang Tianchuan sa entablado, ang kanyang matalas na mga mata ay nakatingin sa mga nagtitipon na disipulo bago niya maipaliwanag ang mga patakaran at mga gantimpala para sa pagtatasa sa oras na ito. Ang Black Warrior Institute ay mayroong higit sa 100,000 panlabas na disipulo, kaya hindi lahat ng panlabas na disipulo ay makikibahagi sa pagtatasa. Sa bawat termino ng Outer Disciple Assessment, pipiliin ng Black Warrior Institute Elders ang nangungunang daang pinakamalakas na Outer Disciples na lalahok. Tanging ang 100 panlabas na disipulong pinili lamang ang karapat-dapat na lumahok. Siyempre, maaaring piliin ng mga hindi nasisiyahang alagad na hamanin ang sinumang alagad sa loob ng napiling 100. Kung natalo ng naghamon ang napiling alagad, maaaring kunin ng mga naghamon ang kanilang pwesto, kaya ang pagiging karapat-dapat na lumahok sa pagtatasa. Gudeleng, Wang Baoyuan, Jiang Shaos, Huang Xiaolong. Pinasa ni Zhang Tianchuan ang listahan ng pangalan ng 100 napiling panlabas na disciples ng terminong ito. Mahuhulaan lamang ng lahat kung sinadya ng Black Warrior Institute ang kanilang listahan ng pangalan, na si Gudeleng sa unang pwesto, si Wang Baoyuan ay pangalawa, pangatlo si Jiang Shaos, at Huang Xiaolong sa ika-4 na pwesto. Para sa ika-5 pwesto, ito ay isang panlabas na disipulo na nagngangalang Luo Kai. Si Luo Kai ang naging kampyon sa pagpili ng disipulo 3 termino bago. Ang 100 pangalan ay hindi nagtagal kay Zhang Tianchuan bago ipahayag. May disipulo bang gustong maglabas ng hamon? Pagkatapos niyang basahin ang listahan ng pangalan, tumingin si Zhang Tianchuan sa arena at nagtanong. Maaari mong ilabas ang iyong hamon ngayon. Kung walang alagad na nagbigay ng anumang hamon, kung gayon ang 100 piniling disipulo ay mananatiling hindi magbabago. Ilang segundo matapos bumagsak ang boses ni Zhang Tianchuan, isang disipulo ang nagpahayag ng kanyang hamon. Hinahamon ni Liu Shicheng si Meng Ping. Isang matangkad at matipunong binata ang tumalon papunta sa Hidden Dragon Arena. Pagkatapos, isang figure na may maliit na tangkad ay lumutang din sa entablado ng arena, ang hinamon na panlabas na disipulo, si Meng Ping. Pagkatapos ng isang nakagawiyang pagpupugay sa isa't isa, ang dalawang disipulo ay nagsimula ng kanilang labanan. Ngunit hindi nagtagal at natalo ang challenger na disipulo, si Liu Shicheng, na nahulog sa entablado ng arena sa isang malungkot na estado. Maraming pagsubok ang naganap pagkatapos noon. Ang ilan ay nagtagumpay, ngunit karamihan sa mga disipulo ay nabigo. Makalipas ang ilang oras, nang makitang wala ng mga disipulong gustong humamon, nagsalita siya, ngayon ay babasahin ko ang napiling nangungunang 10 panlabas na disipulo para sa pagtatasa na ito. Gudeleng, Wang Baoyuan, Jiang Shaos, Huang Xiaolong, Luo Kai, Long Junfei, Su Guo, Xu Shaoqing, Wu Shaoxi, Yang Yu. Tumigil sandali si Zhang Tianchuan bago nagtanong, sa loob ng 100 disipulo, may gustong humamon sa nangungunang 10.
Muli, kung walang ibibigay na hamon, ang ranggo ay mananatiling pareho, kasama si Huang Xiaolong sa ika-4 na pwesto. Siyempre, hindi lahat ng disipulo ay karapat-dapat na hamanin ang nangungunang 10, tanging ang mga nasa loob ng daang pangalan ang karapat-dapat. Ang tanong ni Zhang Tianchuan ay sinalubong ng isang tahimik na arena. Ito ay si Exining, gusto kong hamanin si Huang Xiaolong. Biglang tumalo ng isang figure, lumapag sa entablado ng arena. Ito ay isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may isang walang balbas na mukha at isang maliit na pares ng mga mata. Ang mga tao sa arena ay natigilan at pagkatapos ay nagkagulo. Talagang may gustong hamanin si Huang Xiaolong. At ito ang unang nagwagi sa bagong Disciple Selection Assessment, 2 termino bago, si Exining. Sa totoo lang, itong Exining ay dapat isa sa napiling nangungunang 10, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang pangalan ay wala sa huling listahan. Sa makatuwid, maaari lamang siyang maghamon para sa isang pwesto. Gayunpaman, ang hamon na ito ay hindi inaasahan para sa lahat, isang kapanapanabik na hindi inaasahang pangyayari. Si Huang Xiaolong ay nanalo sa bagong pagpili ng disipulo 3 taon na ang nakakaraan at nakilala sa kanyang napakapangit na talento. Sa paghusga lamang sa talento, maaari siyang ituring na unang tao sa loob ng 10 milyong taon. Higit pa rito, hawak ni Huang Xiaolong ang pagkakakilanlan bilang isa sa mga disipulo ng Institute Principal. Dahil dito, sa nakalipas na 3 taon, palagi siyang naging paksa ng talakayan para sa marami. Si Huang Xiaolong ay nanatiling mababang profile sa nakalipas na 3 taon, nag-iisa sa kanyang sarili sa closed-door na pagsasanay sa manor ng Institute Principal, walang sino man ang nakatukoy sa kanyang tunay na lakas. Bagamat ang karamihan ng mga tao ay nag-akala na si Huang Xiaolong ay maaabot lamang ang pinakamataas na kalahating hakbang na God Realm, isang kakaunting bilang ang nadama na maaaring siya ay nakalusot sa God Realm na umaasa sa kanyang talento. Nag-init ang mga tao habang inaabangan ang nalalapit na challenge battle. Nakatutok ang kanilang mga tingin kay Huang Xiaolong. Maging si Zhang Tianchuan ay hindi napigil ang tumingin sa direksyon ni Huang Xiaolong. 3 taon na ang lumipas, siya rin ay masyadong interesado sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong. Tinawang Baoyuan, Gu Deleng, Jiang Shaos, at iba pa ay tumingin din kay Huang Xiaolong. Para bang hindi niya napansin ang maraming matatalim na titig na nakatutok sa kanya, na may kalmadong mukha at kaunting paggalaw, lahat ay nakaramdam na lamang ng blur flash sa harap ng kanilang mga mata at si Huang Xiaolong ay nakatayo na sa entablado ng Hidden Dragon Arena, sa harap ng naghahaman. Alagad na si Exining. Naningkit ang mga mata ni Wang Baoyuan, Gu Deleng, at marami pang iba. Napakabilis. Ito ang unang ideya na lumitaw sa isipan ng lahat. Sa kabilang banda, nagliwanag ang mga mata ni Zhang Tianchuan, hindi niya inaasahan na ang bilis ni Huang Xiaolong ay umabot sa ganoong lawak. Ang naghahaman na disipulo, si Exining, ay nagulat nang makita ang biglang pagsulpot ni Huang Xiaolong sa kanyang harapan, ngunit mabilis na kumalma. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag na nakatitig kay Huang Xiaolong. Huminga siya ng malalim, sinabi niya, "Huang Xiaolong, please." Ang kanyang sariling momentum ay tumaas sa sandaling sinabi niya ang mga salita. Umihip ang malalakas na hangin, ang Hidden Dragon Arena ay tila isang mundo ng mga namumuong bagyo. Si Exining ang unang nagwagi sa selection assessment sa nakalipas na 2 termino, walang duda na siya ay isang malakas na karakter, na kinikilala ng maraming panlabas na disipulo bilang unang tao sa ilalim ng Second Order God Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 557. Isang buntong hininga. Nang maramdaman ang malakas na momentum na nagmumula kay Exining, natigilan ang mga nanunood, kabilang sina Jiang Shaos, Luo Kai, Long Feijun, Su Guo, Xu Shaoqing, Wu Shaoxi, Yang Yu, lahat ng mga disipulong nakalista sa nangungunang 10 ranggo, maliban sa Gu Deleng at Wang Baoyuan, na nanatiling walang malasakit.
Nagawa ng dalawang henyo na matakpan ang pagkabigla sa kanilang mga puso sa walang malasakit na ekspresyon sa kanilang mga mukha, mula sa tumataas na momentum ni Xining, ligtas na sabihin na ang kanyang cultivation ay umabot sa peak late First Order God Realm. Peak late First Order God Realm. Si Xining ay talagang umabad sa tuktok ng late First Order God Realm. We're in for a good show this time. Masasabi mo lang na hindi si Huang Xiaolong ang kalaban ni Nianing. Kung matalo siya ni Xining, mawawalan siya ng mukha ng malaki. Sa oras na iyon, hindi pa siya makakasama sa top 10 ranks. Ang mga hindi pinipigilang opinyon ay tumunog ng malakas sa ibaba ng entablado ng arena. Ayon sa mga panuntunan sa hamon, kung matalo si Huang Xiaolong kay Xining, papalitan siya ni Xining sa nangungunang 10. Higit pa rito, hindi papayagang mag-issue ng hamon si Huang Xiaolong sa iba pang mga disipulo sa nangungunang 10 rango. Sa madaling salita, si Huang Xiaolong ay hindi mapapabilang sa nangungunang 10 rango sa pagtatasa ng terminong ito. Sino ang makakapagsabi ng sigurado? 3 taon na ang nakalipas, ang 4 na First Order God Realm Guard ng Wang family ay hindi kalaban ni Huang Xiaolong sa kabila ng kanilang magkasanib na pag-atake. Bagamat ang Xining ay isang peak late First Order God Realm, hindi ganoon kadaling talunin si Huang Xiaolong. Gayunpaman, hindi inakala ng karamihan sa mga panlabas na disipulo na si Huang Xiaolong ay may mataas na tsansa na manalo kay Xining, ang mga salungat sa opinyon ay napakaliit sa bilang. Lalo na nang matapos ang 4 na late First Order God Realm Wang Family Guard sa isang malungkot na estado sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng palad mula kay Huang Xiaolong sa Hall of Heroes Square, kahit na mas marami silang tao. Ang bagay na ito ay hindi lihim, lahat ng tao sa arena ay narinig ito sa isang paraan o iba pa. Nagsalita iyon ng maraming tungkol sa lakas ni Huang Xiaolong noon pa man. Si Huang Xiaolong, walang alinlangan, ay maaari lamang maging mas malakas kaysa 3 taon bago. Ha! 4 na mahusay na late First Order God Realm ang nagsanib sanhi. May sasabihin ako sa iyo, ilang araw ang nakalipas nang lumabas si Xining para magsagawa ng isang gawain, kinugkob siya ng 6 na peak late First Order God Realm Masters. Halika, hulaan kung ano ang nangyari sa huli. Lahat ng 6 na peak late First Order God Realm attackers ay namatay sa mga kamay ni Xining. Sa isang punto, ang isang panlabas na disipulo ay sumigaw sa kanyang malakas na boses, ito lang ay hindi alam ng maraming tao tungkol sa bagay na ito. Ang lakas ni Xining ay talagang nagbibigay sa kanya ng isang pwesto sa top 5. Sa sandaling tumunog ang tinig ng alagad na ito, ang arena ay gumalaw. Natapos ang 6 na peak late First Order God Realm Masters, pagkubkob sa kabuuang paglipol sa mga kamay ni Xining. Anong klaseng lakas ito? Kahit na ang isang average na mid-second order God Realm Master ay hindi maaaring gumawa ng mas mahusay. Sa sandaling iyon, nabawasan ang mababang bilang ng mga taga-suporta ni Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay talagang napakalakas, 3 taon na ang nakakaraan, ngunit walang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanyang lakas mula noon. Magtagumpay kaya si Huang Xiaolong kay Xining? Kaya ba niyang pumatay ng 6 na peak late First Order God Realm Masters tulad ng ginawa ni Xining? Sa huli, ang oras ng paglilinang ni Huang Xiaolong ay masyadong maikli, hindi man lamang 40 taon. Walang sino man ang maniniwala na ang isang taong nag-cultivate ng mahigit 30 taon ay may kakayahang pumatay ng 6 na peak late First Order God Realm Masters ng sabay-sabay. Sa platform, nakasimangot si Zhang Tianchuan matapos maramdaman ang aura ni Xining. Ang lakas ni Xining ay talagang lumampas sa kanyang tansya. Lumipat ang kanyang tingin kay Huang Xiaolong na may bahagyang pag-aalala. Sa simula ay may tiwala siya kay Huang Xiaolong, ngunit ngayon, naramdaman din niya na ang mga pagkakataon ni Huang Xiaolong ay malabo. Sa isang sulok ng arena, ang mga labi ni Wang Baoyuan ay yumuko sa isang mapang uyam na panunuyan na nakatingin sa direksyon ni Huang Xiaolong. Naghihintay siya kung paano haharapin ni Huang Xiaolong ang sitwasyon. Sa bawat pag-iisip, patuloy na tumaas ang momentum ni Xining, na binago ang enerhiya sa paligid niya tungo sa nakakatakot na unos na hangin.
Ang kanyang mga mata ay naging isang nanlilisik na pulang-pula na para bang may dalawang kislap ng mabangis na apoy na nagngangalit sa loob. Tunog ng kapansin-pansing thunder bomb. Sumigaw si Exining, tila isang galit na kulog mula sa langit. Ang kanyang katawan ay itinulak pasulong na parang buhawi na isinara ang distansya kay Huang Xiaolong sa isang iglap habang ang dalawang palad ay nakahanda na sa paghampas. Hindi niya pinambihasang maliitin si Huang Xiaolong kaya't ginamit niya ang buong kapangyarihan sa pag-ataking ito. Iyon ang kanyang ultimate winning move. Nais niyang talunin si Huang Xiaolong sa isang galaw. Gusto niyang durugan si Huang Xiaolong sa pinakamapangwasak na paraan. Nais niyang malaman ng mga nakatataas na antas ng Black Warrior Institute na ang nangungunang 10 listahan ng pangalan ng mga panlabas na disipulo na kanilang pinagsama-sama sa pagkakataong ito ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Ang kanyang lakas ay nagkwalipika sa kanya ng pwesto sa top 5. Siya. Hindi si Huang Xiaolong, isang pump na hindi pa isang peak half-step God Realm 3 taon na ang nakakaraan. Siyempre, ang kanyang pangalan, Exining, ay matunog ng malakas at malinaw sa buong kalawakan kapag natalo niya si Huang Xiaolong. Bagamat si Huang Xiaolong ay personal na disipulo ng Institute Principal, walang makakahanap ng kasalanan sa kanyang aksyon dahil matatalo niya si Huang Xiaolong fair and square sa entablado ng arena. Kahit ang Institute Principal ay walang masabi. Ngunit ang kanyang tunay na kumpiyansa ay nagsinungaling sa kanyang Exi family bilang isa sa mga super force ng galaxy. Habang pinapanood ang pag-atake ni Exining, biglang tumahimik ang buong arena, pinipigilan ang kanilang mga hininga habang nakadilat ang mga mata na parang natatakot silang makaligtaan ng anumang interesanting detalye. Nang malapit ng dama po ang mga palad ni Exining sa katawan ni Huang Xiaolong, isang buntong hininga ang narinig mula kay Huang Xiaolong. Ang mahina at naririnig na buntong hininga na ito ay tila nagmula sa sinaunang panahon, na para bang ang napakaraming Diyos ay nagbubuntong hininga, isang buntong hininga na naglakbay mula sa kailaliman ng impyerno, na nagmumula sa Diyos ng kamatayan. Malinaw na narinig ng lahat sa arena ang mahinang buntong hininga, ngunit walang sino man ang makapaglarawan ng tumpak sa buntong hininga na ito. Nakaramdam na lamang sila ng panginginig sa kanilang kaibuturan, na para bang binalot ng hindi komportable na kokon. Ang mga nakatayo malapit sa entablado ng arena ay sinusubukang pakalmayan ang kanilang chi at dugo na marahas na kumukulo. Sa entablado, nagkaroon ng impresyon si Exining na napaatras siya ng isang higanting kamay, hindi napigilan ang sigaw na lumalabas sa kanyang bibig. Ang mabangis, mabagsik na hangin sa paligid niya ay nabasag at naglaho habang siya ay bumagsak pabalik sa hangin, ilang lipalayo, na humahampas ng malakas sa gilid ng entablado. Tiyanig ng kanyang pagbangga ang buong stage ng Hidden Dragon Arena. Gayunpaman, ang tunog ng buntong hininga na iyon ay umalingaw-ngaw pa rin sa hangin, tumatambol sa mga tainga ng karamihan, nakakapit sa kanilang mga puso, nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Matagal bago napawi ang buntong hininga. Noong panahong iyon, ang mahihinang mga alagad sa arena ay naging puti na bilang isang kumot. Walang nangahas na gumawa ng ingay at ang arena ay nahulog sa nakamamatay na katahimikan. Ang mahinang ungol na lumalabas mula sa mga labi ni Exining sa gilid ng entablado ay nakakarinig sa pandinig. Ang lahat ng mga mata ay hindi umalis kay Huang Xiaolong. Si Jiang Xiaos, Luo Kai, Long Junfei, Suguo, Xu Xiaoqing, Wu Xiaoxi, Yang Yu, at ang iba pang daang disipulo ay nakatitig kay Huang Xiaolong na may gulat na nakatatak sa kanilang mga mukha. Lalo na si Jiang Xiaos, pakiramdam niya na lamig ang mga paa niya. 3 taon na ang nakalilipas, nang si Huang Xiaolong ay lumabas ng wala sa oras at inagaw ang unang lugar sa bagong pagtatasa ng pagpili ng disipulo, isa siya sa maraming nadama na hindi nagkakasundo. Ilang sandali lang ang nakalipas, nag-iisip pa rin siya ng paraan para masubukan ang lakas ni Huang Xiaolong. Pero ngayon, tinalo ng mahinang buntong hininga ang isang peak late First Order God Realm Exining. Ito ay mas kakilakilabot kaysa sa nag-iisang hampas ng palad na tinalo ang 4 na Panginoon ng Pamilya Wang. Walang tumunog kahit na si Gudeleng o si Wang Baoyuan. Gayunpaman, malinaw na nalantad sa kanilang mga mata ang malalaking alon na humahampas sa kanilang mga puso.
Oo, medyo natakot sila. Sa platform, ang mga talukap ni Zhang Tianchuan ay kumikibot sa napakalakas na momentum. Naiwan lang siyang tulala. Masasabi niya, ang tanging buntong hininga ni Huang Xiaolong ay talagang naglalaman ng mahiwagang kasanayan sa labanan batay sa tunog, ngunit kahit na ganoon, hindi niya matukoy ang tunay na lakas ni Huang Xiaolong. Isang obra maestra na henyo. Ang mga salitang ito ang lumabas sa kanyang isipan. Gaya ng nakasanayan, hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang lahat ng natulala na ekspresyon sa kanyang daraanan. Kinuha ang kanyang tingin mula sa katawan ni Exining, tumingin siya kung saan nakatayo ang daang mga disipulo. May gustong humamon. Dahil napapailalim sa mga tingin ni Huang Xiaolong, ang mga disipulo ay umatras ng isang hakbang sa pamamagitan ng reflex upang hindi magkamali si Huang Xiaolong. Inihiling ito ni Exining. Nakiusap silang magkaiba. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 558. Payagan akong gumawa ng unang pagkilos. Sa huli, walang sapat na lakas ng loob na hamanin muli si Huang Xiaolong. Ang lugar ni Huang Xiaolong sa loob ng nangungunang 10 ranggo ay itinakda sa bato. Gayunpaman, ang katotohanang walang nangahas na hamanin si Huang Xiaolong ay hindi nangangahulugan na walang nangahas na hamanin ang iba pang siyam sa nangungunang 10 disipulo. Nais ni Deng Lei na hamanin si Yang Yu. Umakyat sa entablado ang isang challenger na disipulo na nagngangalang Deng Lei, na hinamon ng isa sa nangungunang 10, si Yang Yu. Ang bagong hamon na ito ay pumukaw ng reaksyon mula sa nanonood na pulutong ng mga disipulo, dahil si Deng Lei ay may ilang reputasyon dahil sa kanyang lakas, sa kabila ng pagiging late First Order God Realm. Gayun din, pumangalawa siya pagkatapos ni Exining sa termino bago ang nakaraang bagong pagsusuri sa pagpili ng disipulo. Hindi inaasahan ng lahat, nabigo rin si Deng Lei sa kanyang hamon laban kay Yang Yu. Hindi na kailangang sabihin, bagamat nagawa ni Yang Yu na palayasin si Deng Lei, ang kanyang panalo ay hindi naging kasing dali ng ginawa ni Huang Xiaolong. Ang kanyang ay isang mapait na labanan laban sa kanyang naghamon bago lumabas sa tuktok. Pagkatapos ni Deng Lei, marami pang mga challenger ang sunod-sunod na lumitaw para sa top 10 ranking disciples. Gaya ng Long Junfei, Suguo, Xu Shaoqing, Wu Shaoxi, at iba pa. Nagtagumpay ang challenger ni Xu Shaoqing, pinatalsik si Xu Shaoqing mula sa nangungunang 10 ranggo. Siya ay pinalitan ng isang alagad na nagngangalang Fang Qiun. Bagamat sunod-sunod na inilabas ang mga hamon, walang nangahas na ituro ang sibat kay Gu Deleng o Wang Baoyuan. Makalipas ang mahigit isang oras, sa wakas ay natukoy na ang nangungunang 10 listahan ng pangalan. Ayon sa mga alituntunin, kapag natukoy na ang nangungunang 10, susunod na dumating ang labanan para sa unang lugar. Ang 10 pangalang ito ay hindi pinangalanan tulad ng ginawa noon. Sa halip, sina Gu Deleng, Wang Baoyuan, Huang Xiaolong, at ang iba pa sa nangungunang 10 nadama na mayroon silang mga kwalifikasyon para maunang pwesto ay umakyat sa entablado at tanggapin ang hamon mula sa natitirang 9 na tao. Ngunit, walang kumibo matapos magsalita si Zhang Tianchuan, napapaligiran ng katahimikan. Alam ng lahat na ang pagiging unang umakyat ay isang walang pasasalamat na trabaho, na kailangang tanggapin ang lahat ng 9 na hamon ng tao. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Gu Deleng habang naghahanda siyang umakyat sa entablado ng arena nang may isang anino na kumislap sa kanyang mga mata, na damapo sa gitna ng entablado. Huang Xiaolong. Puntong hininga ang narinig sa buong paligid. Oo, ang unang tao na umakyat sa Hidden Dragon Arena stage ay si Huang Xiaolong. Pinapanood ang figurang iyon na nakatayo sa gitna ng entablado, ang karamihan sa mga tao ay panandaliang natigilan. Parehong hindi exception sina Gu Deleng at Wang Baoyuan. Walang umaasa na si Huang Xiaolong ay kumilos ng napakahusay, na nagpapakita ng kanyang kalamangan. Bilang ang unang tao, na hinahamon ang lahat ng 9 na iba pa. Iniisip ng punk na ito na siya ang numero 1 dahil lang sa nanalo siya kay Exining.
Tumikim si Wang Baoyuan sa loob-loob, kahit na sa labas ng inaasahan niya at ng karamihan ng mga tao na nagawang talunin ni Huang Xiaolong si Xining, ang tagumpay na iyon ay walang kahulugan kay Wang. Mga mata ni Baoyuan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, madali niyang maduraj ang isang Picklate First Order Godrealm tulad ni Xining hanggang mamatay sa kalahating galaw. Ang agwat sa pagitan ng ikalawang utos at unang utos ay magkahiwalay. Pagdating sa entablado ng Hidden Dragon Arena habang hindi pinapansin ang mga bulong at nagtatakang ekspresyon, sinaksak ni Huang Xiaolong sina Gu Deleng at Wang Baoyuan, nagsasalita na parang pinag-uusapan ang magandang panahon, ipinapahayag ko ang aking sarili bilang unang may hawak ng pwesto, na gustong humamon ako. Natahimik ang maingay ng mga tao sa kanyang mga sinabi at ang focus ay nahulog sa siyam na natitirang nangungunang 10 rankers, lalo na sina Gu Deleng at Wang Baoyuan. Paano na? Walang nangahas na lumapit. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makitang walang gumagalaw, si Huang Xiaolong ay casual na tinulak sila. Isang matalim na kislap ang sumabog sa mga mata ni Wang Baoyuan, ngunit nang siya ay tatalon na, isang silhouette ang dumapo sa harap ni Huang Xiaolong. Luo Kai. Nang makita ng lahat ang mukha ng naghahaman, naghiyawan ang mga tao. Si Luo Kai. Unang pwesto sa bagong pagtatasa ng pagpili ng disipulo 3 termino na ang nakalipas, kinilala na ang kanyang lakas ay nagkwalipika sa kanya ng pwesto sa top 5, ngunit lihim na nadama ng karamihan na sina Gu Deleng at Wang Baoyuan lamang ang maaaring maging kalaban ni Huang Xiaolong. Si Luo Kai ay aakyat upang hamanin si Huang Xiaolong, hindi ba't iyon ay katulad ng paghahanap ng kamatayan? Nang makitang si Luo Kai ang dumating para hamanin siya, nagulat din si Huang Xiaolong. Nanatiling kalmado si Luo Kai sa kabila ng hindi gaanong mahihikayat na mga salita na nagmumula sa ibaba ng entablado, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa espiritu ng pakikipaglaban habang sinasabi niya, Huang Xiaolong, aminado akong napakalakas mo, kahit si Xining ay hindi mo kalaban. Ngunit ngayon, lalabanan kita, at talunin kita. Isang malakas na momentum ang sumabog mula sa katawan ni Luo Kai, na tumugma sa apoy sa kanyang mga mata. Habang tumataas ang momentum ni Luo Kai, ang buong stage ay tila yumanig sa ilalim ng pressure. Nagdulot ito ng panibagong pagkabigla dahil Second Order God Realm. Oh heavens, talagang nakalusot si Luo Kai sa Second Order God Realm. Napuno ng gulat, kawalang paniwala, at pagtataka ang arena. Ang mga nag-aakalang si Luo Kai ay naghahanap lamang ng kamatayan sa paghamon kay Huang Xiaolong ay napilitang lunokon ang kanilang mga salita. Sa pag-abot sa God Realm, ang bawat maliit na pagsulong ay mahirap. Sa bawat pagsulong ay doble ang lakas ng isang tao, at mula sa pinakamataas na huli unang utos hanggang ikalawang utos ito ay higit pa sa isang simpleng pagpapahusay ng lakas. Ang isang Picklate First Order God Realm ay isa pa ring First Order, samantalang ang Second Order, kahit na isang maagang Second Order, ay nag-iwan ng anumang First Order God Realm sa alikabok. Nagawa ni Huang Xiaolong na talunin ang pinakamataas na huli unang utos na si Xining, ngunit kaya ba niyang talunin ang ikalawang utos na si Luo Kai? Walang makapagsabi ng sigurado. Si Gu Deleng, Wang Baoyuan, at ang iba pa ay nabulag din ni Luo Kai. Walang sino man sa kanila ang umasa na sa Outer Disciples Assessment na ito ay magkakaroon ng isa pang Second Order God Realm maliban sa kanilang dalawa. Ang Luo Kai na ito ay talagang napakalalim na nagtago, hinaila ang lana sa mata ng lahat. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang hamanin si Huang Xiaolong. Sa platform, ang sorpresa ay bumungad sa mga mata ni Zhang Tianchuan, itong si Luo Kai ay nakalusot sa Second Order. Nakatayo sa tapat ni Luo Kai, si Huang Xiaolong ay mukhang hindi nababagabag sa surge of momentum na inilabas ni Luo Kai. Second Order God Realm. Hindi nakapagtataka kung gaano siya kumpiyansa na nagpahayag na matatalo niya si Huang Xiaolong. Nang tumaas ang aura ni Luo Kai, puminto ito. Naramdaman ang mga pagbabago sa nakapalibot ng mga disipulo, tumingin siya kay Huang Xiaolong at sinabing, Huang Xiaolong, kumilos ka. Para ipakita ang paggalang ko sa Institute Principal, hahayaan kitang gumawa ng unang hakbang. Isang bakas ng pagmamayabang ang bumungad sa kanyang mga mata.
Para ipakita ang aking paggalang sa Institute Principal, hahayaan kitang gumawa ng unang hakbang. Ang mga nakapaligid na disipulo ay nabigla sa gulat pagkatapos ay nasa sabik. Si Luhokay ay mayabang, ngunit nagustuhan nila ito. Ang ilang mga disipulo ay nagsimulang pasayahin si Luhokay ng malakas. Sigurado ka bang gusto mo muna akong umalis? Tanong ni Huang Xiaolong na may bakas ng hindi maliwanag ng ngiti sa kanyang mga labi. Tama iyan. Tumanggaw si Luhokay ng may kumpiyansa. Sa sandaling sinabi iyon ni Luhokay, kumilos si Huang Xiaolong. Sa isang kisap mata, pinaliit na niya ang distansya sa pagitan nila ni Luhokay, pagkatapos ay sumuntok ang isang kamao. Walang labis na paggalaw, kahit isang maliit na pagbabago sa enerhiya ay hindi nakita. Nagulat si Luhokay. Nagulat, itinaas niya ang sarili niyang kamao para salubungin ang kamao ni Huang Xiaolong na nagresulta sa pagbangga ng dalawang kamao. Sa eksaktong sandaling iyon, namutla si Luhokay. Ang kanyang pagmamataas, at pagmamataas mula kanina ay nabasag ng kamao ni Huang Xiaolong na nagluwal ng hindi maipaliwanag na takot at sindak. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw na sinundan ng isang malagim na panaghoy habang ang silhwete ng isang tao ay lumipad sa himpapawid na bumagsak sa ibaba ng Hidden Dragon Arena. Isang malakas na kalabog ang narinig na nagtaas ng kurtina ng alikabok sa hangin. Ang mga disipulong nagpupuri kay Luhokay ay nanigas, ang pananabik ay nawala sa kanilang mga mukha, napalitan ng pagkalito at pagkatulala. Talaga bang nakapasok si Luhokay sa Second Order God Realm? Ang labanan ng Second Order God Realm ay natapos ng ganoon lang. Natapos pa rin ito sa isang galaw. Lumipat ang mga tingin sa figure na nasa ibaba ng Hidden Dragon Arena stage, hindi sigurado kung buhay pa si Luhokay o kung hindi man. Maririnig ang matatalim na paghingal, ang mga disipulo na nagyaya kay Luhokay kanina ay hindi mapigil na nanginginig. Parehong kumaibot ang mga mukha ni Nagudaleng at Wang Baoyuan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 559. Ang tunay na lakas ni Wang Baoyuan. Ang mga tao ay natigilan sa panunood ng nangyari sa kanilang harapan. Natalo si Luhokay. Katulad ni Exining na nauna sa kanya, lubusan siyang natalo. Ngunit ang mapagmataas na deklarasyon ni Luhokay na matatalo niya si Huang Xiaolong ilang sandali ang nakalipas ay umalangaw-ngaw pa rin sa kanilang mga tainga. Sa entablado, si Zhang Tianchuan ay nakararanas ng umaalingaw-ngaw na pagkabigla sa ilalim ng kanyang maayos na anyo. Sa totoo lang, naisip niya na ito ay isang napakahirap na laban kung nais ni Huang Xiaolong na manalo sa isang Second Order God Realm na si Luhokay kahit na mayroon siyang pinakamaliit na posibilidad na magtagumpay. Hindi niya akalain na ang mahirap na labanan na inaakala niyang magaganap ay naayos sa isang galaw lamang. Tagumpay sa isang galaw. Ang pinakamahalagang punto ay ang Huang Xiaolong ay hindi gumamit ng isang maliit na piraso ng battle chi. Kung ito man ay laban kay Exining o Luhokay ngayon, ang parehong labanan ay nakabatay sa kapangyarihan ng kanyang pisikal na laman. Ito ang ikinagulat ng lahat. Umaasa lamang sa katigasan ng kanyang laman, pinasukol ni Huang Xiaolong ang isang master ng Second Order God Realm, anong nakakatakot na antas ang naabot ng kanyang lakas. Lumampas na ito sa antas ng isang namumukod tanging napakapangit na henyo, maaari itong tawaging super horrifyingly invincible outstanding monstrous genius. Tama iyon, hindi matatalo. Iyon ang pakiramdam na ibinigay ni Huang Xiaolong kay Zhang Tianchuan. Hindi magagapi. Para sa isang segundo doon, nagkaroon ng panandaliang pakiramdam na nagsasabi sa kanya na kahit isang huli na Second Order God Realm ay hindi magiging kalaban ni Huang Xiaolong. Manalo pa rin si Huang Xiaolong. Walang umimik. Walang nangahas na magbitaw ng tunog. Inalis ni Huang Xiaolong ang kanyang tingin sa katawan ni Luhokay. Noong una, hindi niya intensyon na maging masyadong mabigat ang kamay kay Luhokay, ngunit dahil sinabi ng taong ito na matatalo niya siya, kahit na pinahihintulutan siyang gumawa ng unang hakbang, ang paghamak sa mga mata ni Luhokay ay bahagyang nagalit sa kanya.
Ang pinakakinaiinisan ni Huang Xiaolong ay ang ganitong uri ng mga tao, wala pang tunay na lakas na gustong magpanggap na makasarili. Hindi sa hindi maaaring maging isang mapagpanggap na tusok ngunit maging matalino sa pagpili ng target. Tumalikod si Huang Xiaolong patungo sa nangungunang 10 grupo, tinahak sina Gu Deleng at Wang Baoyuan, may iba pa bang gustong humamon? Agad na nanimbalik ang madla, ang mga tingin mula sa paligid ay halatang nakadirekta kay Gu Deleng at Wang Baoyuan. Hindi na kailangang sabihin, literal na lahat ay nag-iisip ng parehong bagay, tanging sina Gu Deleng at Wang Baoyuan ang maaaring sugpuin si Huang Xiaolong. Nang maramdaman ang matatalim na tingin sa kanilang mga katawan, nakabawi sina Gu Deleng at Wang Baoyuan mula sa kanilang pagkagulat, agad na bumalik sa kanilang karaniwang katahimikan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nag-aalangan sa loob ni Gu Deleng at Wang Baoyuan. Malinaw, walang gustong maging susunod na challenger ni Huang Xiaolong. Habang ang awkward na katahimikan ay bumabalot sa hangin, biglang tumalon si Wang Baoyuan papunta sa Hidden Dragon Arena, lumapag sa tapat ng Huang Xiaolong. Nabasag ang katahimikan habang ang mga tao ay naghiyawan sa pananabik. Sino ang hindi nakarinig ng balita ng pagsulong ni Wang Baoyuan sa Mid-Second Order God Realm? Bago ang assessment, inisip ng lahat na ang unang lugar sa assessment sa oras na ito ay kay Wang Baoyuan, ngunit ngayon, ang tanong, matatalo kaya ni Wang Baoyuan si Huang Xiaolong at agawin ang unang pwesto? Itinuon ng mga tao ang kanilang mga tingin sa arena, binigyan ng dalawang tao dito ng kanilang lubos na atensyon, hindi kumukurap. Tumingin si Huang Xiaolong kay Wang Baoyuan, nagsalita ng may kalmadong mukha, hindi kita kalaban, dapat magkasama kayo ni Gu Deleng. Sa sandaling sinabi ni Huang Xiaolong ang mga salita, ang arena ay nagkagulo. Anong sabi ni Huang Xiaolong? Gusto niyang sabay na umatake sina Wang Baoyuan at Gu Deleng. Ito ay kabaliwan. Talagang iniisip niya na hindi siya matatalo. Ang unang reaksyon ng karamihan ay ang sumigaw na si Huang Xiaolong ay labis na nagpapahalaga sa kanyang sarili. Kumakalat ang mga alingaw-ngaw na si Wang Baoyuan ay umaban sa Mid-Second Order God Realm, at ang kanyang indestructible Vajra physique ay mas mahirap kaysa sa isang pseudo-divine artifact. Nagkaroon ng hindi gaanong kilalang chismis na ang lahat ng pinakamataas na master sa Second Order God Realm ng Wang family ay hindi niya mga kalaban. At hindi lamang nakapasok si Gu Deleng sa Second Order God Realm, nilinang din niya ang pinakamataas na lihim na pamamaraan ng Gu De family, ang Solitary Gods Infinitude hanggang sa ika-100 layer, na bumubuo ng kapangyarihan ng muling pagsilang. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi maarap. Laban sa alinman sa kanila, hindi man lang siguradong manalo si Huang Xiaolong, ngunit ngayon ay gusto niyang salakayin siya ng dalawang henyo ng magkasama. Sa plataporma, si Zhang Tianchuan ay nakasimangot. Gayunpaman, nadama niya na si Huang Xiaolong ay hindi isang tao na nagbitaw ng mga mapagmataas na salita nang walang lakas na suportahan ito. Ngunit, maaari ba talagang labanan ni Huang Xiaolong sina Gu Deleng at Wang Baoyuan ng sabay? Sa loob-loob, umiling si Zhang Tianchuan. Habang ang lahat ay sumisigaw, ang galit ni Wang Baoyuan ay tumaas pagkatapos ng isang segundong pagkataranta. Ang galit na may halong pot ay sumabog tulad ng isang galit na bulkan. Huang Xiaolong, ikaw. Ang kanyang galit ay hindi mapigilan, ang mga mata ay namumula sa galit habang siya ay umuungal, sa tingin mo dahil lang sa pagkatalo mo sa isang napakaaga na Second Order God Realm, na ang unang lugar ay sa iyo. Ipapaalam ko sa iyo ngayon kung sino ang tunay na namumukod tanging henyo, sino ang unang may hawak ng pagtatasa na ito. Sa oras na natapos ang kanyang mga salita, ang momentum na nagmumula sa kanyang katawan ay umabot na sa tuktok, ang mga muffled na pagsabog ng hangin ay maririnig sa kanyang paligid. Ang nakakatusok na mga sinag ng Orient na ilaw ay sumilaw mula sa katawan ni Wang Baoyuan, na nagdulot ng pananakit sa mga mata ng lahat. Ito ay, late Second Order God Realm. Oh God! Si Wang Baoyuan ay hindi isang Mid-Second Order God Realm, kundi isang Late Second Order God Realm. Sa loob ng ilang segundo, ang mga tao ay natigilan sa pagpapakita ng lakas ni Wang Baoyuan, na walang saysay na daldal. Isang Late Second Order God Realm.
Ang kanyang tunay na lakas ay hindi tulad ng mga sabi-sabi, isang mid-second order God realm, ngunit isang late second order. Talagang itinago ni Wang Baoyuan ang kanyang tunay na lakas. Nalunod ang mga tao sa gulat at excitement. Maging ang kalmado at nakakulong na si Gudeleng ay naramdaman ang pamimigsik ng kanyang mga talukap. Halos mapanganga si Zhang Tianchuan sa biglaang paghahayag. Ang pagtatasa ng mga panlabas na disipulo sa oras na ito ay nagdala ng napakaraming mga sorpresa, bawat isa ay mas nakakagulat kaysa sa huli. Sa mga nakaraang assessment, ang isang late first order God realm na disciple na umusbong ay malaking balita at siguradong magiging unang place winner na walang masyadong suspense, ngunit sa pagkakataong ito, si Wang Baoyuan ay talagang late second order God realm. Walang kapantay na henyo. Ang talento ni Wang Baoyuan ay talagang kahanga-hanga. Hindi ba siya nakalusot sa unang bahagi ng first order God realm 3 taon na ang nakakaraan? Sa loob ng 3 taon ay umakyat na siya hanggang sa huli ikalawang utos. Sobrang nakakatakot. Tama, ito ang tinatawag mong outstanding peerless genius. Ito ang dulo ng kalsada para kay Huang Xiaolong. Hindi ako naniniwalang kaya niyang talunin ang isang late second order God realm na si Wang Baoyuan. Ang mga mukha sa karamihan ay namumula sa pananibik, mga kamay na sumuntok sa hangin dahil sila ay nakasaksi ng isang himala. Isang himala na hindi naisip ng sinuman, isang himala ng pagsira sa mga utos mula sa unang bahagi ng First Order God Realm hanggang sa Late Second Order God Realm sa loob ng 3 taon. Walang sino man ang nagyabang ng ganitong antas ng bilis ng paglilinang. Pagamat nagawa ito ni Wang Baoyuan dahil sa purong metal na asensya na natagpuan niya, isa pa rin itong himala anuman ang dahilan. Isang himala. Mula pa noong una, mula nang itatag ang Black Warrior Institute, 30 milyong taon na ang nakalilipas, hindi kailanman nagkaroon ng isang late second order God realm na panlabas na disipulo na lumitaw sa pagtatasa. Ngunit may lumitaw na ngayon. Wang Baoyuan. Si Wang Baoyuan ay naglabas ng buong presyon mula sa kanyang katawan nang walang anumang intensyon na magpigil, gusto niyang saktan ang lahat, pumanga ang lahat. Gusto niyang malaman ng ignorante na punk na ito na si Huang Xiaolong kung gaano kalokohan, katangahan, at kalokohan ang mga sinabi niya kanina. Lahat, mamangha sa akin, pumanga sa akin. Isang maningning na gintong baluti ang nagpoprotekta sa katawan ni Wang Baoyuan, nakahawig ng isang primordial war god. Ang kapangyarihan ng bloodline ng indestructible na Vajra Physic ay ganap na nagising, naglabas ng isang matalim na hindi masisirang aura na maaaring tumago sa isang buta sa kalangitan. Huang Xiaolong, kung lumuhad ka at humingi ng awa ngayon ay maaari pa rin akong mag-iwan sa iyo ng ilang mukha upang ang iyong pagkawala ay hindi masyadong hindi magandang tingnan. Malamig na tinitigan ni Wang Baoyuan si Huang Xiaolong. Napabuntong hininga ang karamihan. Lumuhad at humingi ng awa. Mag-iwan ka ng mukha. Ito ay tahasang paghampas sa mukha sa publiko. Ang mga kilay ni Zhang Tianchuan ay mahigpit na nakakunot. Ano man ang mangyari, si Huang Xiaolong ay personal pa ring disipulo ng Institute Principal, gusto talaga ni Wang Baoyuan na lumuhad siya at magmakaawa. Tila nakalimutan ni Wang Baoyuan ang kanyang sarili. Ang mga alagad ng super force na ito ay kailangang bigyan ng karagdagang pag-aalaga sa hinaharap. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 560. Isang galaw pa lang. Hindi tulad ng ibang tao sa paligid niya, si Huang Xiaolong ay tila walang pinagkaiba pagkatapos ng pagpapakita ng kapangyarihan at lakas ni Wang Baoyuan. Ang isang napakaliit na pagkakaiba na hindi natukoy ay ang aisenas na sumilay sa kanyang mga mag-aaral nang sabihin sa kanya ni Wang Baoyuan na lumuhad at humingi ng awa. Lumuhad at magmakaawa. Humisi si Huang Xiaolong, isang galaw. Isang galaw. Ang lahat ng natipon ng mga disipulo ay natarante sa pangungusap na ito na lumabas sa bibig ni Huang Xiaolong, ngunit nang sa wakas ay napagtanto nila ang kahulugan ng mga salita ni Huang Xiaolong, ang buong arena ay tila mahati ito sa kalahati mula sa reaksyon ng karamihan. Isang galaw. Tinasabi ba nitong si Huang Xiaolong na kailangan niya ng isang hakbang para talunin si Wang Baoyuan?
T** man, hindi ba siya masyadong walang hiya? Nasira ba niya ang kanyang utak na kumakatok sa isang pinto sa kung saan? Bulag din ba siya? Hindi ba niya nakita ang lakas ng late second order God realm ni Wang Baoyuan sa harap niya? Sa tingin niya ay kaya pa niyang manalo kay Wang Baoyuan. Ito na ang pinakamalaking himala kung matatalo niya si Wang Baoyuan, kalimutang gawin ito sa isang galaw. Tama, kung talagang matatalo niya si Wang Baoyuan sa isang galaw, papatayin ko ang sarili ko sa pamamagitan ng paghampas ng ulo ko sa Hidden Dragon Arena na ito. Nang sabihin ni Huang Xiaolong na hindi niya kalaban si Wang Baoyuan sa simula, at sa halip ay iminungkahi, kapwa sina Wang Baoyuan at Gudeleng na magsanib, ang mga tao ay nagalit na sa kay-abangan ni Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay tila hindi nakasiya siya sa paningin. At ngayon, ang labis na pag-aangkin ni Huang Xiaolong na talunin si Wang Baoyuan sa isang galaw ay ganap na umani ng galit sa karamihan. Nagdulot ito sa kanila ng sobrang sama ng loob. Ang ilan ay nagalit hanggang sa puntong nakalimutan nila ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong, pinaputukan ng mabangis na tingin si Huang Xiaolong. Kahit na ang mga sumuporta kay Huang Xiaolong sa simula ay nadama na ang pagmamataas ni Huang Xiaolong ay lumampas sa limitasyon. Hindi man lang itinago ni Zhang Tianchuan ang kanyang pagkabigo, umiling-iling sa platform. Sa katunayan, ang Huang Xiaolong na ito ay isang namumukod tanging walang katulad na henyo, isang talentong karapat-dapat na alagaan ng kanilang Black Warrior Institute, ngunit ang ugali ng batang ito ay nangangailangan ng kaunting pudgeling. Pumuso si Gudeleng sa halatang panghamak sa mga salita ni Huang Xiaolong. Katulad ng lahat ng naroroon, naramdaman din niya na napunta sa kanyang ulo ang pagmamataas ni Huang Xiaolong. Naisip ba niya na ang pagkatalo kay Exining at Luo Cao ay nagbigay daan sa kanya na magyabang ng walang gapos? Kinuha ba niya si Wang Baoyuan para sa mga katulad ni Exining o Luo Cai? Si Wang Baoyuan ay isang tunay na asol na late second order God realm. Matapos makapasok sa Second Order God Realm, mas naintindihan niya kaysa sa ibang mga disipulo dito kung ano ang ibig sabihin ng Late Second Order God Realm. Maging siya, na matagumpay na nagsagawa ng Solitary Gods Infinitude ng Buddha Family hanggang sa ika-100 layer, na nagtataglay ng Reborn Power, ay hindi kumpiyansa na kayang talunin si Wang Baoyuan. Kung tungkol sa pagkumpleto ng gawaing iyon sa isang galaw, iyon ay katawa-tawa, isang biro, ang mga salita ng isang tanga. Matapos mawala ng malay sa isang segundo, itinuro ni Wang Baoyuan ang isang daliri kay Huang Xiaolong at biglang tumawa. Itinago ng halakhakang hindi maipaliwanag na galit. Hindi siya ganoon kabaliw kahit noong talunin siya ni Huang Xiaolong sa publiko 3 taon na ang nakakaraan. Mabuti. Pulang-pula ang mga mata ni Wang Baoyuan na parang dugo. Huang Xiaolong, kung matatalo mo talaga ako sa isang galaw, luluhod ako at hihingi ng awa sa harap mo. Hindi naghintay ng ilang sandali, lumipad ang figure ni Wang Baoyuan, ang kanyang kamao ay nakatutok kay Huang Xiaolong. Sa himpapawid, ang kanyang figure ay kumikislap sa isang hindi mahuhulaan na paraan, na nag-iiwan ng higit sa 100 mga after images sa iba't ibang lokasyon, kung minsan ay lumilitaw, kung minsan ay lumilihis. Mula sa labas ng entablado, si Wang Baoyuan ay nagmistulang isang ilusyonaryong paru-paro na naglalaman ng nakakakilabot na layuning pumatay. Isang hindi nakikitang enerhiya ang sumugod patungo kay Huang Xiaolong. Iyan ang pamamaraan ng paggalaw ng Flower Butterfly Fantasy Maneuver. Flower Butterfly Fantasy Maneuver Movement Technique. Kung tama ako, ang kasanayang ito ay nilikha ng Venerable Fantasy 100,000 taon na ang nakalilipas at nawala ng higit sa 10,000 taon. Tinasabi na ang pamamaraan ng paggalaw ng Flower Butterfly Fantasy Maneuver na ito ay hindi mahuhulaan, halos hindi makadepensa laban dito. Nahanap kaya ni Wang Baoyuan ang immortal na kuweba ng Venerable Fantasy. Kulat na bulalas ng mga nakarinig nito. Tulad ng bulalas ng karamihan, ang kapangyarihan sa mga kamao ni Wang Baoyuan ay sumabog, tumama kay Huang Xiaolong. Ang di matitinag na kamao ng hari ng karunungan. Sumipol ang mga kamao sa himpapawid, bawat isa ay nababalot ng nakakatakot na bola ng apoy na umaalingaw-ngaw sa kalawakan.
Sa puntong ito, ang mga kamao ni Wang Baoyuan ay hindi na mga simpleng kamao, mas katulad ng mga sakuna na bulalakaw na bumabagsak mula sa langit, na may dalang buntot ng nakapapasong apoy at isang nakakatakot na kapangyarihan ng pagkawasak, na naglalabas ng aura na papatay sa Diyos kapag may Diyos na hamarang, papatayin si Buddha kung mga blok ng Buddha. Ang tanging layunin ni Wang Baoyuan ay pasabugan si Huang Xiaolong sa 1,000,000 piraso sa isang pag-atake. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Zhang Tianchuan habang nakatingin sa platform. Dapat ba siyang makialam? Kung ang strike na ito ay tumama, kahit na si Huang Xiaolong ay hindi mamamatay, siya ay magdaranas ng matinding pinsala. Paano siya magpapaliwanag noon sa Institute Principal? Bukod dito, ang malaking pinsala ay hindi pinahintulutang bumagsak kay Huang Xiaolong. Gayunpaman, ipinagbabawal ng mga patakaran ang sino man na makialam. Bilang tagapangasiwa ng pagtatasa ng round na ito, kung siya ang lumabag sa mga patakaran, kung gayon. Habang si Zhang Tianchuan ay nahuli sa isang dilema, ang mga kamao ni Wang Baoyuan ay ilang metro lamang ang layo mula kay Huang Xiaolong. Habang papalapit siya kay Huang Xiaolong, isang brutal na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Wang Baoyuan. Huang Xiaolong, mamatay ka. Habang pinagmamasdan ng mga kamao ni Wang Baoyuan na tatama kay Huang Xiaolong, biglang isang malawak, napakalaki na enerhiya ang lumabas ng malakas mula sa katawan ni Huang Xiaolong. Bago ang halo ng enerhiya na ito, ang langit ay nanginginig na parang bubuo, ang lupa ay lumubog. Ang mga hininga ng lahat ay natigil sa kanilang mga dibdib na para bang isang malaking bundok ang dinidiin sa kanila. Nang inig ang kanilang mga kaluluwa, isang hindi maipaliwanag na intensyon na magpatira pa ang lumitaw sa kanilang isipan. Pagkalito, pangamba, lahat ay naghalo sa isa. Sumikip ang mukha ni Wang Baoyuan. Sumikip ang mukha ni Gudeleng. Ganoon din ang ekspresyon ni Zhang Tianchuan. Isang layer ng black scale armor ang tumakip sa katawan ni Huang Xiaolong, dalawang sungay ang nakausli mula sa kanyang noo, ang Wings of Demon ay manilag na kumalat sa likod niya habang ang mga grupo ng maitim na pulang enerhiya ay sumasakop sa buong Hidden Dragon Arena stage. Sa sandaling ito, gumalaw si Huang Xiaolong. Ang Wings of Demon ay pumutok, na inihayag ang malalim na gininto ang malaimpyernong mga simbolo sa kanilang ibabaw. Halos hindi nakita ni Wang Baoyuan ang isang malabong itim na anino nang lumaki ang dalawang itim na kamao sa kanyang mga mag-aaral. Nanlaki ang mata niya sa alarma, tapos, rumble. Umalangaw-ngaw ang isang matalim na putok na nakadurog sa tenga, parang nahati ang langit at lupa sa dalawa. Ang God King Fist ng kanyang immovable Wisdom King ay bumangga sa dalawang itim na kamao. Ang mataas na frequency ay tumusok sa eardrums ni Wang Baoyuan, at bago pa siya makapag-react, isang napakalaki, malupit na kapangyarihan ang bumagsak sa kanya na parang isang higanteng tidal wave. Sa sandaling ito, nadama niya na siya ay walang iba kundi isang maliit na bato na nahulog sa malawak na dagat. Ang malupit na kapangyarihang iyon ay tumama sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto, bumagsak pa atras. Isang sandali ay tumatalbog siya sa mga ulap, at sa sumunod na sandali, ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa. Nawala ng malay si Wang Baoyuan sa puntong iyon, na nawala ng malay. Si Huang Xiaolong ay malumanay na lumapag pabalik sa Hidden Dragon Arena, ngunit ang entablado ay umuungol bilang protesta. Sa gitna ng mga paa ni Huang Xiaolong, kumakalat ang mga bitik sa lahat ng direksyon. Bagamat ang Hidden Dragon Arena stage ay itinayo mula sa napakatigas na rock kernel, mayroon itong limitasyon sa pagtitiis, hindi nito kayang tiisin ang kapangyarihan ng Third Order God Realm. Dahil, sa regular na Outer Disciples Assessment, ang pinakamalakas ay magkakaroon lamang ng lakas ng First Order God Realm, kaya, mula sa pananaw ng pamamahala ng Black Warrior Institute, walang panlabas na disipulo ang makakasira sa Hidden Dragon Arena na makatiis malapit sa isang Third Order God. Kaharian lakas ng Master. Pero ngayon, tulala. Sa panonood ng mga kaganapang ito na nagaganap, ang kanilang mga tulali na utak ay walang laman sa anumang bagay. Si Wang Baoyuan ay nakahandusay sa ilalim ng arena, ang kanyang damit ay punit-punit hanggang sa basahan na basang-basa ng kanyang dugo.
Ang kanyang indestructible Vajra physique ay nawalan na ng gamit, ang kanyang hindi masisira na mga kamay na bakal na iniidolo ng lahat ay nasira sa di kilalang antas. Pati buto niya ay parang bali. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa entablado, na katulad ng isang sinaunang Panginoon, na naglalabas ng isang hindi masasagot na kapangyarihan ng dragon at ang malamig na hangin ng isang Diyos ng kamatayan. God, Second Order God Realm. Nauutol na sabi ni Gudeleng, buhol-buhol ang kanyang dila at kulay abo ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, hindi na itinago ni Huang Xiaolong ang kanyang aura. Second Order God Realm. Natigilan ang lahat, hindi sila makapaniwala, at hindi nang ahas na maniwala. Sa entablado, si Zhang Tianchuan ay nanginginig sa buong katawan, alam niya kung ito ay dahil sa pananabik o pagkabigla. Isang galaw, isa talagang galaw. Gayunpaman, isang galaw lang. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.